Si Ino ay isang napakalakas na estudyante na naging pinuno ng isang malupit na school gang, na nasa isang labanan sa isa pang gang na pinamumunuan ng kanyang childhood crush. Ang tanging layunin niya ay gamitin ang kanyang lakas sa kanyang kalamangan, iligtas ang kanyang crush para hindi masaktan, at upang balang araw ay magkasama sila. Sa Dahlia Academy, ang mga estudyante ay bumuo ng dalawang gang na kilala bilang mga Black Dogs na pinamumunuan ni Ino, at ang mga White Cat, na pinamumunuan ni Persia. Ang kanilang mga gang ay nakikibahagi sa mga brutal na labanan sa lahat ng oras, at sa isang ganoong labanan, pareho silang handa na talunin ang kabilang gang, at nagsimula ang labanan. Ang lahat ng miyembro ng gang ay nagsimulang magsuntukin, sipay ng isa't isa, habang nagpasya si Ino na harapin si Persia sa kanyang sarili, na nakakuha ng suporta mula sa kanyang gang. Si Persia ay hindi rin umaatras, at pareho silang tumatakbo sa isa't isa at tumalon sa hangin ngunit hindi tumama ang mga atake. Nagsimulang magpasikat ang isang nerd at sinabihan niya si Persia na tatalunan niya si Ino para sa kanya, ngunit sinuntok siya ni Ino sa mukha bago siya binuhat at itapon, ngunit sinampal siya ni Persia, na iniligtas ang nerd mula sa panggugulpi. Sinabi ni Ino na hindi siya nagseseryoso sa laban dahil babae ang kanyang kalaban, na ikinagalit ni Persia ngunit bago sila maglaban ulit, ang prefect ng White Cat Gang ay pumasok, at lahat ay tumigil sa pakikipaglaban. Kaagad niyang sinabihan silang itigil ang away, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ino, kaya nagbanta siyang tatawagan ang prefect ng Black Dog, na nagpatahimik kay Ino. Umalis ang mga gang papunta sa kanilang mga klase, at sa loob ng klase, si Ino ay tila nanlulumo at naglakad palabas bago sinuntok ang isang semento at iniisip kung paano sila palaging nag-aaway simula pagkabata. Pero ang totoo ay mahal na niya ito noon pa man, at lumalaban lang siya para masiguradong hindi siya masasaktan ng kahit na sino. Sinisira niya ang semento habang iniisip ang nerd bago inisip kung dapat ba siyang magtapat ng nararamdaman. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Persia sa isa sa mga estudyante at madaling tinalo ang lalaki, ngunit hindi pa rin siya masaya dahil gusto niyang talunin si Ino, na hindi kailanman lumaban sa kanya dahil siya ay isang babae. Nakita ni Ino ang lahat ng ito at sinimulan niyang ipukpok ang kanyang ulo sa pagkadismaya, nang magsimulang mangbuli ang ilang White Cat na mga lalaki sa ilang batang Black Dogs, ngunit si Persia ay namagitan at iniligtas ang mga bata, na agad na nagpatibok sa puso ni Ino. Bago niya namalayan, na napunta siya sa harapan niya at muntik nang umamin, ngunit natakot at tumakbo palayo. Kalaunan ng gabing iyon, sinusundan si Persia ng dalawang lalaking Black Dogs na nagtangkang umatake sa kanya, ngunit umiwas siya at sinipa ang isa sa kanila sa lupa, habang sinisipa rin ang isa papalayo. Ngunit isa sa mga nakatagong lalaki ay nag-spray ng pepper spray sa kanya, bago nila siya hinawakan at nilagyan ng tape ang kanyang bibig, at susuntukan na sana siya. Ngunit dumating si Ino sa huling sandali at iniligtas siya. Si Persia ay nagsimulang umiyak at tumakbo palayo, habang si Ino ay nanlumo muli. Bumalik si Ino sa kanyang dorm kung saan sinubukan siyang salakayin ng tatlong lalaki para sa pagligtas kay Persia, ngunit sinuntok niya lang silang lahat ng paisa-isa, bago sabihin sa kanila na huwag nang gawin iyon. Biglang dumating ang isang araw na may kasamang mensahe para kay Ino dahil gustong makipag-usap ni Persia sa kanya, kaya pinuntahan niya ito, kung saan nagdala si Persia ng dalawang espada at sinisigawan siya dahil hindi siya itinuturing na isang kalaban. Na nagpapaalala kay Ino na siya ay nag-iisang anak na babae ng isang napakalakas na lalaki, at gustong maging isang girl boss para mamana ang lahat. Si Ino ay sumang-ayon sa isang tunggalian at sinabi na hindi siya magpipigil sa oras na ito, at biglang binigay ni Persia sa kanya ang espada. Inilabas nila ang kanilang espada at tumakbo sa isa't isa, na nagresulta sa isang napakalaking clash kung saan ipinagtapat ni Ino ang kanyang pagmamahal para sa kanya, na nagpagalit kay Persia. Si Persia ay nagsimulang umatake sa kanya ng paulit-ulit bago ang kanilang espada ay muling nagsalpukan. Ngunit nagreresulta lamang ito sa pagtaas ng intensity ni Persia, habang patuloy siyang umaatake sa kanya ng walang tigil, na pinipilit si Ino na harangan ang kanyang espada. Nahiya si Persia at itinulak si Ino sa fountain at pumunta din siya sa fountain. Matapos mabasa, pumayag si Persia na makipag-date sa kanya, na nagpaiyak kay Ino, at bumalik sila sa kanilang mga dorm. Kinabukasan, tumakbo si Ino upang makipag-usap kay Persia, ngunit pinatahimik siya ni Persia at lumayo. Muli silang nagtitipon sa school ground upang makipaglaban. Ngunit si Ino ay tila kinikilig peran. Nagkunwari siyang nagseryoso, ngunit sa pagsisimula ng labanan, masaya siyang tumakbo papunta kay Persia.
Ang bawat tao ay nakikibahagi sa malupit na labanan, habang si Persia ay humahampas sa kanyang wand. Ngunit sinunggaban ito ni Ino dahil araw-araw siyang nagsasanay gamit ang kanyang sariling wand. Sa panahon ng magulong labanan, inatake ni Hasuki ang nerd at tumingin sa paligid para hanapin si Ino, ngunit hindi niya ito mahanap. Samantala, masayang tumakas si Ino at sinabi sa kanya na gusto niyang makasama siya ng ilang oras. Tinanggihan muli ni Persia ang kanyang mga diskarte, na sumisira sa kanyang pantasya ng paggawa ng mga bagay bilang magkasintahan sa kanya, habang si Persia ay naglalakad pabalik, ngunit hinawakan siya ni Ino at nagsimulang magtapat muli ng kanyang pagmamahal, nang biglang dumating si Hasuki, at agad siyang nagkunwaring inaatake si Persia at gustong talunin. Nagpainis ito kay Persia, at siya ay naghatid ng isang malakas na sipa sa mukha ni Ino, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, habang si Hasuki ay tumatakbo upang i-check kung okay lang siya. Nang maglaon, nang si Persia ay nasa kanyang locker room, iniisip kung kamusta na ang kanyang ama, nang marinig niya ang boses ni Ino mula sa labas ng bintana, at tumingin siya sa labas upang makita siyang umakyat sa dingding. Humingi si Ino ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali, at sinabi sa kanya na nagsaliksik siya tungkol sa pag-ibig sa tulong ng mga babae sa paaralan, at ipinakita sa kanya ang isang pendant na binili niya para sa kanya. Ngunit si Scott, ang nerd, ay nakasilip din sa locker room at tumalon kay Ino, at pareho silang bumagsak sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Ino sa kondongan ni Hasuki, na nagsabi sa kanya na ang mga Black Dogs ay umatake upang maghayganti para sa kanya. Kaya agad siyang tumakbo palabas para masiguradong ligtas si Persia at nahanap niya ito. Ngunit nagsimulang tumakbo si Persia palayo sa kanya, dahil nasa likod niya ang buong Black Dog Gang. Bigla siyang inatake ngunit nakaiwas nang makita si Scott at ang kanyang mga gang na handang makipaglaban, habang ang mga Black Dogs ay naguudyok sa kanila, na nagtapos sa isa pang napakalaking away kung saan sila ay naglaban sa isa't isa, at si Scott kasama ng ilang iba pang mga lalaki ay nagsimulang atakihin si Ino. Pagkatapos ng ilang pambubugbog, bumangon si Ino ngunit hindi sinasadyang nabasag ang pendant na nakuha niya para kay Persia at sobrang siyang nagalit bago siya naglakad patungo sa isang estatwa at winasak ito bago ay helicopter ang lahat sa lugar, kabilang ang sarili niyang gang, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Kalaunan ng gabing iyon, siya ay pinarusahan na mamitas ng damo, kung saan siya ay nagalit at itatapon na sana ang pendant sa tubig, nang biglang pinigilan siya ni Persia at sinabihan siyang magsagwa ng bangka para sa kanya. Ito ay nagpapasaya kay Ino, at habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang hinaharap sa kanya, biglang sinubukan ni Persia na kunin ang kanyang pendant. Kinuha ni Persia ang piraso ng pendant mula sa kanyang bulsa at nakaramdam siya ng sama ng loob, kaya sinabi niya kay Ino na ipikit ang kanyang mga mata, at nang buksan niya ito, nalaman niyang inilagay niya ang sarili niyang pendant sa leeg ni Ino bilang regalo. At ito ay lubos na nagpapasaya kay Ino. Habang si Persia ay nagsimulang magsagwan pabalik, nahuhulog siya sa tubig, at iniwan siya roon ni Persia ng mag-isa. Kinaumagahan, tumambay si Ino sa hagdan habang naghihintay kay Persia, na lumabas na nakadamit bilang isang lalaki, at nagsimula silang maglakad patungo sa bayan. Masaya si Ino sa kanilang pagtatago, at sila ay nag-usap sa loob ng simbahan, at kinailangang gamitin ni Ino ang kanyang espesyal na paawa teknik, at napapayag si Persia na laging mag-disguise. Habang naglalakad sa labas, tinawag si Ino ng isang grupo ng mga estudyante na nagtatanong sino ang kanyang kasama, at hindi nagtagal ay napapalibutan sila ng madaming estudyante. Pumunta sila sa bayan, ngunit sinusundan pa rin sila ng mga estudyante upang makilala ang kanyang kasama. At kapag sinubukan ni Ino na takutin sila, nauwi sila sa pagbugbog sa kanya. Patuloy silang sumusunod habang kumakain at namamasyal, kaya kinaladkad siya ni Ino sa isang haunted house kung saan natakot si Persia at sinuntok siya bago tumakbo palabas. Sinubukan ni Ino na sundan siya, ngunit hindi siya mahanap at inisip na baka naboring si Persia sa kanilang date, at umalis na lang. Habang nagmumakmak malapit sa dagat, nagpa siya ang tatlong lalaki na maghayganti kay Ino at sinipa siya papunta sa tubig, bago muling sinipa ng kanilang pinuno ang kanyang mukha. Biglang dumating si Persia mula sa likuran at sinabihan silang iwanan si Ino ng mag-isa, at sa sandaling sinubukan siyang suntukin ng pinuno, umiwas siya at hinampad siya sa lupa. Kinagabihan, umakyat sila sa tore ng orasan kung saan nagpasalamat si Persia sa kanya para sa kanilang date nang biglang dumating si Scott. Kaya nagsimulang mag-headbutt si Ino para magpanggap na nag-aaway sila at nakatanggap ng suntok bilang kapalit.
Lumipas ang ilang araw, at muling nakipagkita si Ino kay Persia, at sinabi sa kanya na gusto niyang ipagdiwang ang kanilang monthsary bilang magkaibigan, ngunit tinatawanan lang siya ni Persia. Nagsimulang umalis si Ino, at biglang pumayag si Persia. Nang mag-hold ang hands na sana ang dalawa, biglang dumating si Hosuki kasama si Scott, at agad na nagsimulang makipag-away sa isa't isa, ngunit sinabi ni Hosuki sa kanila na huminto at ipinaalam sa kanila na dadating na muli si Prinsesa Westia sa paaralan. Samantala, bumaba si Westia sa kanyang sasakyan at lumabas na tumanggap ng magarbong pagsalubong, dahil tinatrato siya ng lahat bilang isang celebrity. Lumapit siya kay Scott at hiniling na mag-joke ngunit sinampal siya dahil nakakainip ang kanyang joke. Biglang dumating si Persia mula sa likod at binati siya, na nagresulta sa paghila ni Westia sa buhok niya ng bahagya bago magsabing ganda ng hair niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga black dogs at hinihiling kay Ino na ay welcome siya. Ngunit si Ino ay nakaupo lang na tulad ng isang mafia boss at sinasabi sa kanya na hindi niya siya pagmamayari. Sinabi sa kanya ni Westia na winelcome siya ng kanyang tatay kagabi, na ikinagalit niya. At sumugod siya para sa isang pag-atake, ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Westia na alam niya ang tungkol sa kanila ni Persia. Sinubukan ni Ino na magkunwaring walang alam, ngunit pinakita ni Westia ang larawan nilang magkasama, at biglang bumagsak si Ino. Yumuko si Westia at hinawakan ang kanyang korbata, at sinabing itatago niya ang kanyang sikreto kung gagawa sila ng TikTok video. Inutusan pa niya itong i-massage ang kanyang mga balikat, na ginagawa naman ni Ino, habang si Persia ay nakatingin sa kanya ng masama. Ngunit sinimulan siyang sampelan ni Hosuki para magising, dahil tila nawawalan na ng respeto ang kanyang mga miyembro ng gang sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Ino kay Westia at sinabihan siya ni Westia na gagawa sila ng TikTok video tuwing gabi, at kailangan niyang magdala ng snow bear at pineapple juice kung hindi, ibubunyag niya ang kanyang sikreto. Agad na lumuhad si Ino at nagmakaawa sa kanya na huwag gawing iyon, dahil mawawalan sila ng posisyon at hindi makakamit ni Persia ang kanyang pangarap sa ganoong paraan. Pagkatapos nito, nakaupo si Ino sa isang bangko, ganap na nalulumbay. Nang tanungin siya ni Persia kung bakit siya gumugugol ng maraming oras kay Westia at kung mas gusto niya ba ito kesa sa kanya. Itinanggi ni Ino ang anuman, ngunit tinawag siya ni Westia at napilitang umaalis kaagad. Bumalik sa campus, pinaupo siya ni Westia, at pinahatid siya sa dorm, habang nanonood ang lahat. Nang huminto siya, ipinakita lang nito sa kanya ang larawan, at agad itong tumakbo palayo. Ang kanyang mga miyembro ng gang ay nagsisimulang isipin na siya ay isang taksil, ngunit walang magagawa si Ino tungkol dito. Siya ay pumunta upang makipag-usap muli kay Persia, ngunit tinawag muli siya ni Westia upang manghuli ng isang USA, habang naghihintay si Persia sa kanya. Sa wakas ay dumating si Ino na may dalang mga USA, na nagpapatakot kay Persia, ngunit sinabi niya na siya ay ayos lang. Bago pa sila magkausap, muling tumunog ang sipol hudyat na tinatawag ni Westia si Ino, at nalungkot siya dito, ngunit sinabihan siya ni Persia na manatiling matatag at sinabing gusto niyang makasama siya sa kanilang monthsary. Bumalik si Ino sa kanyang dorm kung saan pinagmamasdan siya ng lahat ng White Cats, ngunit nagpa siya si Ino na kumilos ng sunod sa urine at humanap ng kahinaan ni Westia upang gamitin laban sa kanya. Sa wakas ay bumalik si Ino sa kanyang dorm, ngunit itinapon ng kanyang mga miyembro ng gang ang kanyang mga gamit, at sinabi sa kanya na hindi sila maaaring makisama sa isang tagapaglingkod ng mga White Cats. Ang dahilan lang kung bakit hindi siya binubugbog ng mga ito ay dahil ipinagtatanggol siya ni Hosuki. Pagkatapos nito, umalis sila, habang nagpa siya si Ino gawin ang lahat ng kanyang makakaya para di mabuko. Kinabukasan, ginawa niya ang lahat ng maaari niyang gawin, at pagkatapos ay pinakain si Westia, at binugbog ng ilang mga gang para sa kanya. Ito ay nagpapagalit sa kanya, ngunit natatandaan niyang manatiling kalmado at makahanap ng isang kahinaan, na imposible, dahil si Westia ay sobrang matalino at pisikal na talentado, at lahat ng mga guro ay gusto siya. Pinahahatid siya nito sa hapunan, ngunit biglang huminto at sinabihan siyang lumingon na may problemadong ekspresyon. Kapag tinatanong ni Ino kung bakit, sinisipa lang siya nito. Kinabukasan, nakipagkita si Ino kay Persia at tinanong siya tungkol kay Westia, at sinagot niya na sila ay dating magkaibigan, ngunit mula nang bumalik siya, cold na siya sa kanya, kagaya ng iyong jowa. Bago makasagot si Ino, tumunog muli ang sipol, at napilitan siyang umalis agad.
Sa araw ng Monthsary, pumasok si Ino sa silid ni Westia at hinanap ang larawan upang nakawin ito, ngunit dumating si Westia sa silid at sinabi sa kanya na alam niyang nandito siya. Sinubukan niyang hanapin siya sa paligid ng silid nang bigla siyang lumitaw mula sa isang nakatagong salamin, na ikinagulat ni Westia. Ipinaliwanag ni Ino na habang sinusubukang magtago, hindi niya sinasadyang nabuksan ang pinto at nagtago doon sa loob kung saan nakakita siya ng napakaraming larawan ni Persia sa buong dingding. Sinabi ni Ino na siya ay umiibig sa kanya, ngunit si Westia ay tumanggi at kumilos ng mahinahon, ngunit nagsimulang mang-blackmail si Ino sa kanya kaagad, at sinimulan niya itong sipain muli bago siya itulak paatras, at sinabi na mahal niya si Persia mula pagkabata at sinabi sa kanya na huwag siyang ilayo sa kanya. Biglang, nagsimulang kumatok si Persia sa pinto, tinakat silang dalawa, at napaluhod si Westia, sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Ngunit sinabi ni Ino sa kanya na ay distract siya, kaya hiniranggan niya ang pinto at hindi pinapasok si Persia at nagsimulang gumalaw ng kakaiba. Ngunit pilit na pumasok si Persia, ngunit nakakagulat na ang silid ay ganap na malinis. Nagsisimula ng maghanda si Persia na makipagkita kay Ino para sa kanilang Monthsary, habang nagkaroon din sila ng heart-to-heart na pag-uusap kung saan pareho silang nagkaayos at naging magkaibigan muli. Pagkaalis niya, binuksan ni Westia ang secret door at tinanong si Ino kung bakit niya ito tinulungan, at sumagot siya na alam niya ang sakit na mahalin ng isang tao, at maging sila ay naging magkaibigan sa huli. Kinagabihan, pumunta si Ino malapit sa lawa upang salubungin si Persia kung saan sinabi ni Persia sa kanya na gusto niya siya, at si Ino ay nagsimulang umiyak na parang batang lalaki, habang si Westia ay nanonood mula sa kalayuan. Lumipas ang ilang araw, at dumating na ang panghuling pagsusulit, kaya tinawag ni Ino si Persia na nakadisguise at minotivate muli ang lahat para sa pagsisimula ng study camp kung saan mag-aaral sila ng 72 oras ng diretsyo ng walang anumang pahinga. Iniisip ni Persia na ito ay kabaliwan, ngunit sinabi ni Ino sa kanya na ito ay napaka-epektibo. Si Ino at ang lalaki na may hikaw ay gustong magsimula ng isang away, habang ang iba ay nag-cheer sa kanila. Ngunit biglang dumating si Hasuki na nakabihis tulad ng math teacher na crush ng lahat. Ang lahat ay agad na naging alerto at handa. Ginulat nito si Persia, na nagtanong tungkol dito at nataman ng isang libro sa kanyang ulo. Sinabihan siya ni Hasuki na huwag makipag-usap ng walang pahintulot, habang sinasabi sa kanya ni Ino na sa panahon ng mga pagsusulit, isinusuot ni Hasuki ang kanyang salamin at nagiging ganap na guro. Nag-organisa si Hasuki ng isang pagsusulit sa pagsasanay, at ang lahat ay nakaupo, habang iniisip ni Ino ang tungkol sa pagpapasikat kay Persia ngunit nakatulog kaagad. Marahas siyang ginaisyang ni Hasuki, na naglalagay ng clip sa kanyang mga mata upang hindi siya makatulog, habang si Chizuru, ang lalaking may hikaw, ay gumagamit ng kanyang telepono upang manood ng TikTok videos. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Persia na hindi naman siya marunong sumayaw sa TikTok, hinati niya sa kalahati ang kanyang cellphone, na sinasabi sa kanyang kasama na magpa-practice pa siya ng kanyang steps. Pinahinto ni Hasuki ang kaguluhan at nagsimulang magturo sa kanila, habang si Ino ay nagiging seryoso, dahil ayaw niyang mabaygo at makick out. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Persia sa kanyang dorm sa pamamagitan ng isang manhole, habang si Hasuki ay tumatakbo patungo kay Ino. Nagpasalamat si Hasuki sa kanyang pag-aaral ng mabuti at umalis kaagad, bago kinurot ni Westia si Ino mula sa likuran at sinipa siya dahil sa pagsasama ni Persia sa kanyang dorm. Tinanong niya kung bakit niya nililigawan si Hasuki kung gusto niya si Persia, ngunit sumagot si Ino na magkaibigan lang sila. Tinanong niya siya kung bakit siya nagtatago ng sikreto, pagkatapos ay pumunta sa manhole na nag-iiwan kay Ino na nalilito kung dapat niyang sabihin kay Hasuki ang tungkol sa kanila ni Persia. Bumalik sa loob ng dorm, umupo si Hasuki at gumawa ng higit pang mga pagsusulit habang tinatanong siya ni Chizuru kung gusto niya si Ino. Agad siyang nahiya ngunit inamin niya na gusto niya ito, dahil siya lang naging kaibigan niya simula pagkabata. Sinabi naman ni Chizuru na hindi niya siya gusto at lumabas, habang si Ino, na nakikinig sa lahat ng ito, ay pumasok sa silid na ikinagulat ni Hasuki. Tinanong niya kung bakit marami siyang ginagawa para sa kanya, at nahiya si Hasuki bago ipagtapat ang kanyang pag-ibig. Nagpasya si Ino na hindi niya may tatago ang saka nila ni Persia at sinabihan siyang makinig ng mabuti. Inilabas niya ang pendant na ibinigay sa kanya ni Persia, at ipinagtapat na nakikipag-date siya kay Persia.
Sa una, iniisip ni Hasuki na ito ay isang biro, ngunit kinumpirma ni Ino ang katotohanan, kaya sumigaw siya sa galit para malaman ng lahat ang tungkol sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Ino. Sinusubukan niyang mga tuwiran sa kanya, ngunit naglatag siya ng banig at ipinakita sa kanya ang board, na nagsasabing, hindi siya maaaring umibig sa isang miyembro ng White Cats. Habang sinusubukang pakalmayin siya ni Ino, kumuha siya ng espada at naghanda na alisin ang ulo ni Ino sa katawan nito, habang sinasabi ni Ino sa kanya na huwag magbiro ng masama. Isinuot niya ang kanyang salamin, na nagpatakbo kay Ino, habang hinahabol niya siya. Narating ni Ino ang unang palapag, kung saan natagpuan niya ang mga kagrupo ni Chizuru, ngunit pa-impulse siyang tumalon sa bintana. Sinubukan ni Hasuki na umatake pabalik, ngunit nilaslas ang lahat ng damit ng iba sa halip. Si Chizuru ay lumabas ng kanyang silid upang makita ang kanyang dalawang kaibigan na nakatayo, kaya't siya ay bumalik sa pagtulog dahil hindi ayaw niya silang makitang walang saplot. Samantala, kahit si Persia ay narinig ang kaguluhan at tumingin sa labas upang makita si Ino na hinahabol ni Hasuki. Umakyat siya sa puno at nagtago, nang matagpuan siya ni Persia, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, tinutok ni Hasuki ang espada kay Ino bago maglunsad ng pag-atake, ngunit nakaiwas si Ino. Lalo siyang naasar si Hasuki at inatake sila, ngunit tumalon silang dalawa, habang nagpasya siyang harapin muna si Persia. Sa kabutihang palad, hinaranggan ni Westia ang kanyang pag-atake, habang si Ino ay hinawakan siya mula sa likod. Sinabi ni Westia kay Persia na alam na niya ang tungkol sa kanilang relasyon at gusto siyang panatilihing ligtas, ngunit ngayong nasa panganib ang kanyang buhay, ipinakita niya ang kutsilyo sa kanyang sapatos at naghanda upang patayin si Ino. Habang tumatakas si Ino kasama si Persia, narating nila ang dulo ng isang bangin kung saan ipinaalala sa kanya ni Persia na kaya naman nilang labanan sila, kaya nagpa siya si Ino na harapin sila. Dumating sina Hasuki at Westia, at si Hasuki ay naghanda gamit ang kanyang espada at inatake siya ng direkta, habang nakaharap siya sa kanya at tinamaan ang kanyang ulo at nagsimulang dumyugo, nang mapagtanto niyang peke ang espada na gamit ni Hasuki. Walang ideya si Ino kung paano niya nalazlaz ang damit ng dalawang kasamahan ni Chizuru. Sa wakas ay nailabas ni Hasuki ang kanyang nararamdaman ng Mad Ulosh at bumagsak si Persia, at si Ino ay tumalon para iligtas siya na sinundan din ng dalawa. Napagtanto niyang hindi siya marunong lumangoy, ngunit huli na ang lahat ng siya ay malunod. Siya ay iniligtas ni Hasuki at agad na lumingalinga sa paligid upang mahanap si Persia na iniligtas ni Westia sa kabilang panig. Napagtanto ni Hasuki kung gaano siya nagmamalasakit kay Persia at nagsimulang umiyak dahil wala na siyang magagawa sa kanilang pagmamahalan. Kinaumagahan, maingat na lumalakad si Ino sa labas ngunit napagtanto niyang hindi sinabi ni Hasuki kahit kanino ang kanyang sikreto. Ngunit nakaramdam pa rin siya ng takot na humarap sa kanya, nang biglang magpakita si Hasuki na may dalang megaphone at sinabihan siyang mag-aral na kaagad. Lumipas ang ilang araw, at malapit na ang kompetisyon sa palakasan. Dinala ni Ino si Persia sa isang bodega, at hiniling sa kanya na gawan siya ng lunchbox at pakainin siya gamit ang kanyang kamay, at pumayag naman si Persia. Kinabukasan, patuloy niyang sinusubukang gumawa ng pagkain sa kusina ng dorm, ngunit tila nabigo siya, habang sinusubukan ng kusinero na tulungan siya, ngunit nagliyab ang mantika, at nagsimulang uminit ang oven. Hindi nawalan ng pag-asa si Persia, at pagkatapos ay nakipag-akta kay Ino na may dalang basket ng napakasarap na pagkain. Nasasabik si Ino, dahil gusto niyang aipakin ito sa kanya, at ibinuka ni Ino ang kanyang bibig ngunit sa huli ay inilagay ni Westia ang kanyang paa sa kanyang bibig. Ayaw niyang pakinin siya ni Persia kaya ninakaw niya ang basket at tumakbo sa isang puno, ngunit natigilan siya habang sinusubukan niyang tumalon, lumipad ang basket at dumapo sa ulo ni Scott, na naghahanda para sa kompetisyon. Tumakbo si Persia palapit sa kanya habang binubuksan niya ang basket para makita ang lutong bahay na pagkain, na sa tingin niya ay ginawa ni Persia para sa kanya. Labis siyang natuwa at hinawakan ang kamay nito para sabay nilang kainin, ngunit sinipa siya ni Ino sa mukha, na pinatumba siya sa lupa. Muling bumangon si Scott, iniisip na gusto ni Ino na sayangin ang pagkain ni Persia, at bago makapanghimasok si Persia, kinuha ni Scott ang kanyang espada habang sinasabi ni Ino na bring it on. Nag-aalala si Persia habang nag-e-enjoy nam si Westia. Umatake si Scott ngunit umiwas si Ino bago siya sinuntok, ngunit umiwas din si Scott.
Hinawakan ni Ino ang kanyang ulo at inatake ang kanyang tiyan, tinawag siyang weak, na ikinagalit ni Scott habang hinahampas niya si Ino pabalik sa isang puno at nagsimulang magkwento sa kanyang backstory. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Ino na hindi siya ang pangunahing bida, at binunot ang isang puno sa lupa at inihinampes ito kay Scott, lumipad muli ang basket, at sinundan ni Ino ang basket sa isang bukid at sinubukan itong iligtas, ngunit tumama sa bakod habang kinakain ng mga baboy ang lahat ng pagkain. Sa oras na mapaalis niya ang mga baboy, ubos na ang lahat ng pagkain, at napaluhod siya habang umiiyak si Scott sa ilalim ng puno. Ngunit kinaladkad siya ni Westia hawak ang kanyang kwelyo pabalik sa dorm, na iniwan sina Persia at Ino. Tila sobrang nalungkot si Ino, kaya sinabi sa kanya ni Persia na ang pagkain ay ginawa ng kasambahay sa kusina, na lubos na ikinagulat ni Ino, dahil napagtanto niyang nakipag-away siya para sa pagkain na ginawa ng kasambahay. Humingi ng paumanhin si Persia dahil hindi masarap ang kanyang luto, ngunit kumuha siya ng isang maliit na pakete ng nasunog na cookies at ibinigay sa kanya, na siya na mismo ang gumawa. Agad na kinuha ni Ino ang cookies habang binabalaan siya ni Persia na nasunog na ang mga ito, ngunit hindi niya ito pinansin at kinain na halos mabulunan siya, ngunit patuloy na kumakain at nabubulunan upang mapasaya lang si Persia. Pinigilan siya ni Persia at sinabi sa kanya na alam niyang hindi masarap ang cookies, at nagsimulang tumawa si Ino nang mapagtanto niyang hindi siya perpekto gaya ng sinusubukan niyang maging, at sinabi sa kanya na mas gusto niya siya ngayon. Nangako si Persia na sa susunod ay gagawa siya ng isang masarap na pagkain para sa kanya, at masaya silang bumalik sa kanilang mga dorm, habang ginagamit ni Westia si Scott bilang kanyang alagang baboy. Kinabukasan, nakaupo si Ino habang nagsasanay ang kanyang buong klase para sa pagdiriwang ng palakasan sa isang napakainit na araw, ngunit patuloy silang gumagalaw sa pag-asang pupunasan ng mga babae ang kanilang pawis, at pakainin sila ng masarap na pagkain. Mukhang hindi interesado si Ino, dahil dumating si Chizoro kasama ang kanyang mga barkada at sinabi sa kanya na ayaw niyang magsanay, ngunit hindi niya hahayaang manalo ang White Cats, at nagsimula silang magplano kung paano sila mandaraya para lang manalo sa paligsahan. Tumingin si Chizoro kay Ino at sinabihan siyang huwag makibahagi, habang kinakagat ni Ino ang kanyang mga daliri, at nagsimula silang mag-away muli. Samantala, si Yosuke ay tila malungkot, kasama ang mga babae sa paligid niya na hinihikayat siya na imbitahan si Ino ng isang sayaw pagkatapos ng party, at sinabi nila kay Ino ang tungkol dito. Iniisip ni Ino na ang sayaw ay isang masayang sayaw, kaya pumayag siya, at masayang umalis si Yosuke. Pagkatapos nito, humiga na lamang si Ino sa tulay, napupuot sa pagdiriwang ng palakasan, nang marinig niya si Scott at ang kanyang barkada na nagsasanay habang tinatawag ang mga Black Dogs na kaawa-awang mga talunan. Iniisip ni Scott ang tungkol sa pagsasayaw kasama si Persia sa party, ngunit sinipa siya ni Ino sa ulo, at nagsimula silang mag-away muli. Pinagtatawanan siya ni Scott dahil sa pagiging mahina sa sports na nagresulta sa pagtatangka ni Ino na suntukin siya, ngunit pinigilan ito ng isang babae gamit ang isang kamay. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Soma at natuwa na napigilan niya ang isang napakalakas na suntok, habang lumalakad ang isang lalaki may pulang buhok na nagngangalang Abo. Nagsisimula siyang magmayabang tungkol sa kung gaano siya kapogi, at kung gaano karaming mga babae ang nagkagusto sa kanya, habang si Soma ay nagsasalita tungkol sa ibang bagay sa parehong oras, at nagsimula silang magtalo. Naglakad si Abo papunta kay Persia at sinabi sa kanya na gusto niya itong isayaw sa party bilang kanyang kadate, habang sina Scott at Ino ay nagngangalit sa galit. Tinanggihan ni Persia ang kanyang alok, dahil hindi niya gusto ang mga mayabang na lalaki na tulad niya. Si Abo ay nagulat ngunit lumingon upang makita sina Scott at Ino na nagiging Super Saiyan, na ikinagalit naman ni Soma at naglunsad ng isang sipa, habang si Ino ay sumuntok naman, ngunit sila ay pinigilan ni Persia, na nagsabi na aayusin nila ang lahat sa kompetisyon. Paalis na si Ino nang pigilan siya ni Abo at tinanong si Ino kung umiibig siya, na ikinatakot niya, ngunit sa tingin ni Abo ay may gusto sa kanya si Ino, ngunit sinabi niya kay Abo na hindi siya kumakain ng espada tulad niya. Dumating si Soma at sinabihan siyang umalis, ngunit tumanggi si Abo at sinipa siya sa mukha, habang nakatulala naman si Persia nang tuluyan na silang umalis. Noong gabi kung kailan ang lahat ay nasa sabik para sa pagdiriwang, si Ino ay nagmumuni-muni sa balkonahe nang dumating ang isang palaso na may tala, at nalaman niya na inanyayahan siya ni Persia na magsanay ng three-leg na karera kasama niya. Ikinatuwa niya ito at siya ay kumain, naligo at mabilis na natutulog bago makarating sa lugar ng pagsasanay kinaumagahan.
Sinimulan siyang itali ni Persia, na itali ang kanilang mga paa, ngunit sa huli ay inatake ni Ino ang kanyang mga mata upang hindi ito tumingin sa kung saan-saan. Pagkatapos nito, sinubukan nilang tumakbo, ngunit ang kanilang pagkakaiba sa taas ay masyadong malaki, kaya inayos ni Persia ang kanyang mga kamay, na humantong kay Ino na magkaroon ng nosebleed. Sa wakas ay nagsimula na silang tumakbo, at lumalabas na sila ay isang mahusay na koponan. Matapos ang pagtakbo, ipinaalala sa kanya ni Persia ang kanyang kalunos-lunos na pagganap noong nakaraang taon, nang hindi sinasadyang magkamali siya sa pagsisimula at natapos ang karera sa unang posisyon, ngunit kinailangan itong gawin muli dahil ito ay itinuturing na hindi patas. Siya ay masyadong pagod sa susunod na pagkakataon at natalo sa laban, na ginawa ang mga Whitecats na nagwagi. Napagtanto ni Ino na ginawa ni Persia ang lahat ng ito upang maging mas kumpiyansa siya, at para mas kapanapanabik ang kompetisyon, sinabi ni Persia sa kanya na sino mang manalo ay maaaring mag-utos sa isa na gawin ang lahat ng gusto nila sa isang buong araw, at ito ay nagpapasigla kay Ino at nag-iisip ng mga bagay na pwede niyang iutos kay Persia. Muli siyang pumasok sa pagsasanay at mas mabilis kaysa dati, na sinasabing siya ang sasali para sa 100-meter dash na nagpapasaya kay Hesuki. Sa susunod na araw, magsisimula ang festival, at lahat ay naghahanda para sa isang nakakapreskong araw ng kompetisyon. Nagsisimula ang seremonya sa pagbibigay ng housemaster ng mga Black Dogs at mga Whitecats sa mga estudyante ng pagbati kung saan sila nagsimulang mag-away. Sa panahong iyon, naabutan ni Hesuki si Abo, na sinubukang ligawan siya, ngunit hineranggan siya ni Ino ng isang sipa, na sinabihan siyang lumayo sa kanya, at pinalo naman ni Soma ang kanyang ulo. Bago sila maglaban, humarap si Persia at sinabing sila ang mananalo sa pagkakataong ito, na nagpasabik din kay Ino, at naghanda silang lahat para sa unang laro. Ang unang laro ay tug of war kung saan lahat sila ay pumwesto, ngunit sa sandaling tumunog ang bell, madaling hinailan ng mga Black Dogs ang kalaban sa kanilang mga paa at naamoy na ang pagkapanalo, habang si Scott ay nag-aalala. Ngunit sinabi sa kanya ni Abo na kayang i-handle ito ni Soma. Itinigil niya ang pagsulong ng mga Black Dogs ng mag-isa at sa halip ay sinimulang hilahin sila pabalik na ikinagulat ng buong koponan. Ngunit pinupuri siya ni Abo, na nagpawala sa konsentrasyon ni Soma, at natalo sila sa laban. Ang susunod na laro ay isang obstacle course, kung saan magkalaban sina Chizuru at Westia. Sa sandaling magsimula ang karera, si Chizuru ay nagsimula ng mabilis at tumakbo sa unang obstacle, at naghagis ng matatalim na bagay sa likod niya upang hindi makasunod si Westia. Ngunit lumingon siya upang makita si Westia na humihigop ng tsaa, nakaupo sa ibabaw ng isang upuan habang dinadala siya ng kanyang mga tauhan. Tumakbo si Chizuru sa referee para pag-usapan ito, ngunit nasuhulan na ang ref at wala nang magagawa, at dahil dito nanalo si Westia sa laban. Pagkatapos ng ilang laro tulad ng three-legged race at balloon pop, sa wakas, dumating ang 100-meter dash kung saan nanalo si Persia sa women's division, at si Ino ang nanalo sa men's division. Ang tagapagbalita ay nag-anunsyo ng 1 oras na pahinga bago ang huling laban, habang magkasamang nakaupo sina Ino at Persia. Sinabi niya kay Ino na ang kanyang ina ay nanonood sa paligsahan, kaya hindi siya matatalo ngayon kahit na anong mangyari. Gusto naman makilala ni Ino ang kanyang mama. Pagkatapos, pareho silang bumalik sa pagsisimula ng susunod na cheerleading competition. Ang susunod na laro ay isang kakaibang Japanese pole game kung saan kailangan nilang gawin ng isang nakatayong pole na ibaluktot ito. Habang ang koponan ng mga lalaki ay nakikipaglaban, si Persia ay tumatakbo sa dibisyon ng mga babae at hinawakan ang poste, itinulak ito pababa. Ngunit hindi ito sapat. Sa kabutihang palad, dumating si Soma mula sa likuran at tinulungan siyang itulak ang poste pababa. Ngunit habang sinusubukang pasalamatan siya ni Persia, galit na tumingin sa kanya si Soma at sinipa siya. Nahulog ang poste, at nanalo ang koponan ni Persia. Samantalang sa boys division, ay isang tabla. Lamang pa rin ang mga Whitecats sa scoreboard, habang si Persia naman ay tila nasaktan ngunit bumangon at sinabihan si Westia na huwag mag-alala. Ang susunod na laro ay isang relay race, kung saan sinimulan ni Scott at Ino ang karera, habang sinabi ni Hesuki kay Persia na hindi siya matatalo, habang si Peria ay mukhang nasasaktan. Ipinasa ng mga lalaki ang pamalo sa mga babae, na agad na nagsimulang tumakbo ng buong bilis, at si Persia ay namamahala sa pagtakbo sa unahan ni Hesuki. Pero napansin ni Ino na parang nasasaktan siya, at bigla siyang bumagsak sa lupa.
Huminto si Hazuki sa karera habang sinusubukang tumakbo ni Ino palapit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Westia, na nagsabi kay Ino na gagawa siya ng mas malaking problema sa ganitong paraan. Sinubukan ni Scott na kumuha ng stretcher, ngunit tumanggi si Persia, habang dumating si Abo at sinimulan siyang tawagin na mahina at kaawa-awa, at ang kanyang mga kagrupo ay nagsimulang magsabi na hindi siya kabilang sa kusina, dahil hindi siya marunong magluto. Lahat ng tao sa karamihan ay nagsimulang mainis sa napapanood, ngunit pinatahimik sila ni Ino gamit ang isang suntok. Kinausap ni Westia si Abo at pinagbantaan siya, ngunit hindi siya nabigla at sinabihan siyang mainis. Pinunta si Persia sa infirmary, habang masama ang pakiramdam ni Ino na wala siya sa tabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Westia na hindi ito aksidente, at nakita niyang tinamaan ni Soma si Persia sa kanyang mga binti sa kompetisyon, at ginagawa lang niya ang sinabi ni Abo. Ayon sa kanya, sinusubukan ni Abo na gawing mahina si Persia para maging pinuno siya ng mga Whitecats. Labis na nagalit si Ino dito, at habang umiiyak si Persia sa loob, sinisigawan siya ni Ino upang panasan ang kanyang mga luha at panoorin ang susunod na laro, habang sa wakas ay lumabas siya upang salubungin si Abo sa field at handang talunin siya. Ang susunod na laro ay cavalry battle, at lahat ay naghahanda para sa laban. Sinabihan ni Chizuru si Ino na mapunta sa posisyon ng kabayo gaya ng napagpasyahan, ngunit pagtingin kay Abo, umakyat si Ino sa ibabaw ni Chizuru at sinabihan siyang hayaan siyang talunin si Abo. Ngunit hindi pa handang sumunod si Chizuru, at kahit nagsimula na ang laban, hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, sinabihan si Ino na bumaba kaagad. Samantala, nagpapatuloy si Hazuki upang alisin ang ilang mga koponan ng kaaway sa pamamagitan ng pagkuha ng mga armband sa kanilang braso. Nang sa wakas ay sinubukan ni Scott na nakawin ang kanyang armband, hinampens ni Hazuki ang kanyang mga kamay at sinabing hinding-hindi niya makukuha ang kanyang armband. Pinagmamasdan ni Abo si Hazuki mula sa malayo at nagpasya na oras para sa kanya na sumugod, nang biglang bumagsak ang isa sa mga babae sa ilalim ni Hazuki, at agad na kinuha ni Abo ang kanyang armband, inaalis siya sa laban. At nang lumingon si Hazuki, nalaman niyang halos lahat ng Black Dogs ay isa-isang nahuhulog dahil sa pagod, at ang mga kagrupo ni Chizuru ay nahuhulog na lamang sa lupa, habang si Chizuru ay nakikipaglaban pa rin kay Ino. Ibinunyag ni Abo na nilagyan niya ng pampatulog silang lahat, ngunit sina Chizuru, Ino, at ilang iba pa ay nasa laro pa rin. Nakiusap si Ino na gumalaw na si Chizuru, ngunit tumanggi si Chizuru na gumawa ng anuman at handang matalo. Nang biglang dumating si Persia na nakadamit bilang isang lalaki at nag-cheer para sa kanila, na agad na nagpalakas kay Chizuru, dahil trip niya si Persia habang nakadamit panlalaki. At sa sandaling sinubukan silang salakayin ni Scott, kinuha agad nila ang kanyang armband. Sinabihan siya ni Chizuru na maglaro ng maayos habang sinasabi naman ni Ino na huminto sa pagsasalita, habang napagtanto ni Hazuki na pareho silang nasa itaas ng klase sa mga tuntunin ng lakas, kaya kung magtutulungan sila, walang makakatalo sa kanila. Sa wakas ay naging one-on-one ito laban kay Abo at sa kanyang grupo, habang ipinagmamalaki ni Abo ang pagkakaroon ng pinakamalakas na miyembro ng koponan na kasama niya. Ngunit biglang bumagsak ang dalawang lalaki habang ang mga grupo ni Chizuru ay gumagamit ng taser sa kanila. Sinubukan ni Abo na tawagin ang ref, ngunit ipinaalam sa kanya ni Chizuru na alam niyang naglagay si Abo ng mga gamot na pampatulog sa tubig, dahil natikman niya ito, at kinulit nila ang water boy bago siya binubuli para ibunyag ang sikreto. Masaya siyang tinitingnan ni Chizuru, habang si Soma ay nagagalit at sinusubukang sipain siya, ngunit pinigilan siya ni Ino sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang binti at sinabihan siyang itigil ang kanyang mga tricks, na ikinagalit ni Abo, habang naaalala niya kung sino siya dati, isang matabang lalaki, at laging binubuli dahil dito, at dahil hindi siya mula sa mga maharlikang pamilya. Sinuntok niya si Ino, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya, habang hinawakan niya si Abo sa mukha at inihagis ito sa hangin. Si Abo ay tumilapon sa gitna ng karamihan, at ang lahat ay nagsimulang magsaya. Malapit na itong tawagin ng announcer na panalo, ngunit pinigilan sila ni Ino at sinabing hindi pa rin nila natatalo ang pinuno ng mga Whitecats, at maliban kung matalo nila si Persia, hindi ito maaaring maging panalo. Naging emosyonal si Persia tungkol dito at inalis ang kanyang pagdi-disguise bago humingi ng tulong kay Westia. At sa oras na lumubog ang araw, pareho silang naghahanda upang harapin ang isa't isa sa isang huling labanan. Ang announcer ay nag-anunsyo ng huling laban, habang si Persan Ino ay parehong naghahanda para sa huling face-off.
Sa kabila ng pinsala sa kanyang mga paa, nagsimula ang laban, at hinampas ni Ino ang kanyang kamay, na nadepensahan ni Persia bago hinawakan ang kanyang braso at inatake siya. Pareho silang nagsimulang mag-fist fight na parang nasa pro match, bago magsimulang sumakit ang binti ni Persia ngunit pinalakas niya ito at hineranggan ang isa pang pag-atake bago muling nakipagsuntukin, na nagtutulak kay Ino sa kanyang limitasyon. Habang nagsimulang sumigaw ang mga manonood sa kanyang suporta, nagpasya si Ino na maghanda para sa isang huling pag-atake, ngunit hindi niya nataman ang kanyang braso at sa huli ay nahawakan niya ang isang malambot na bahagi, na ikinagulat ng lahat, habang si Ino ay dumudugo at bumagsak sa lupa. Ang lahat ay nagagalak dahil si Persia ay nakoronahan bilang panalo at ginawang MVP, ngunit alam ng lahat ang tunay na nagwagi ay si Ino, na kin-order ng mga Black Dogs na nagsasabi sa kanya na hindi na siya karapat-dapat na maging pinuno nila, pagkatapos ng eskandalosong gawang iyon at paparusahan nila siya bilang kanyang parusa. Bumalik sa party, hinanap ni Scott si Persia para makasayaw siya, ngunit nahanap siya ni Westia at dinala siya para maahit siya ng buo dahil natalo siya sa kanyang laban. Samantala, pinaupo si Ino sa harap ng isang fountain kung saan iniisip niya kung paano siya itinaboy ng mga Black Dogs. Nang biglang dumating si Persia na nakasuot ng magandang damit at inanyayahan ng sayaw si Ino. Tinanong ni Ino kung kaya niyang sumayaw gamit ang binti niya. At pagkatapos nito, nagsimula siyang sumayaw ng kanyang kakaibang sayaw, habang iniisip ni Persia kung paano niya ito ipinaglaban ng buong tapang. Nagpasalamat si Persia sa kanya, at nagpatuloy sila sa kanilang kakaibang sayaw hanggang sa gabi. Isang buwan na ang lumipas mula noong festival, at ang mga prefect ng parehong paksayon ay nakipagpulong sa prefect ng isang Black Dogs na nagsasabi sa iba na ipatupad ang mas mahigpit na pagsusuri sa dorm pagkatapos ng insidente ng sleeping pills ni Abo, na naglalagay sa buhay ng ilang tao sa panganib. Pero pinagtatawanan siya ng White Cat Prefect na ikinagalit niya at muntik na niyang masira ang mesa bago umalis sa usapan. Sa dorm, si Hosuki ay nag-aalaga ng isang may sakit na Ino, dahil ginagawa niya ang lahat ng gawain sa klase upang maibalik ang kanyang kasikatan, na naging dahilan upang siya ay magkasakit. At habang inaalagaan siya ni Hosuki, kinuha siya ng dalawa niyang kaklase para sa isang importanteng bagay. Si Ino ay nanaginip kung paano siya nagkasakit noong bata pa siya, at nang siya ay ginaisang ni Persia na nakadisguise. Sa una, iniisip niyang panaginip lang ang lahat, ngunit nang hawakan siya nito, napagtanto niyang totoo ang lahat at nagsimulang kumilos muli ng maangas na sinasabing ayos lang siya. Sinabi ni Persia sa kanya na tumahimik at naglagay ng thermometer sa kanyang bibig, bago umupo at alagaan siya pabalik sa masiglang kalusugan. Si Persia ay tumingin sa paligid sa kanyang silid, na kung saan ay ganap na madumi, habang si Ino ay nagsasabi sa kanya na pagkatapos ng festival, siya ay ipinadala sa silid ng imbakan, at si Hosuki ang ginawang pinuno sa halip. Nagpasya si Persia na maglinis ng kaunti at nagtapos sa paghahanap ng isang magazine para sa mga damit ng kababaihan, na agad na nagpagulo kay Ino, dahil hindi siya isang crossdresser, at naalala na dinala ito ng isa sa mga tropa ni Chizuru para sa kanya bilang isang get well soon na regalo. Tinitigan siya ni Persia sa pag-aakalang meron siyang kalaguyo, ngunit itinanggi ito ni Ino, at nang si Persia ay tila hindi naniniwala sa kanya, sinabi ni Ino sa kanya na siya lang ang mahal niya at wala nang iba. Nagpasya si Persia na hayaan ito sa ngayon at sinubukang lumabas, habang si Ino ay nahimatay sa kanyang kama. Gumagala si Persia sa mga dorm ng Black Dogs, nagulat sa lahat ng mga bagay na mayroon sila, bago siya nakarating sa dining hall at kumuha ng tsaa at mansanas para kay Ino. Habang pabalik sa kanyang silid, naabutan niya si Chizuru, na nakatayo sa koridor at nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. Sumagot siya na tinutulungan niya si Ino, at agad na kinain ni Chizuru ang apple, sinabing hindi karapat-dapat si Ino na kumain ito. Hindi nagsasalita si Persia, habang tinatanong siya ni Chizuru tungkol sa paborito niyang tiktokerist, ngunit binato siya ng tubig ni Persia at tumakbo palayo. Siya ay napalayo at napunta sa isang silid na may maraming singaw at natitasid sa tubig, napagtanto lamang na ito ay isang paligan ng babae, at pinapaalis siya ng mga babae, na iniisip na siya ay isang lalaki. Sa wakas ay bumalik siya sa silid ni Ino, basang-basa at umiiyak, at binigay ni Ino sa kanya ang kanyang mga extra na damit na pinalitan niya habang si Ino ay tumalikod sa kanya at ayaw siyang makita na nagpapalit. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog muli si Ino, na panaginipan ang tungkol sa kanyang ina, at sa wakas ay nagising siya nakitang kinakantahan siya ni Persia ng isang kanta ni Rosemar.
Nalaman niyang wala na siyang lagnat at muli niyang hinawakan ang kanyang noo na ikanatuwa niya. Lumipas ang ilang araw, malapit na ang isa pang festival, kaya palihim na nagkita sina Ino at Persia sa isang parke, at tinanong niya ito kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa festival. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa enkwentro niya kay Chizuru at sa tingin niya ay hindi magandang ideya na gamitin ang pagbabalat kayo na iyon, ngunit sinabi ni Persia sa kanya na maglalaan siya ng oras para makawala at panoorin ang mga fireworks kasama niya. Ito ay nagpapasaya kay Ino, at nung umalis si Persia, siya ay nagsimulang magdiwang at biglang ang isang babae ay nanahulog mula sa puno at sinalo niya siya. Tinatanong ni Ino kung ano ang ginagawa niya, habang sinasabi niya sa kanya na ibaba siya. Pinagtatawanan niya ang kanyang hindi umiiral na personalidad, na ikinagalit niya, at habang ibinababo siya nito, kinakagat niya ang kamay nito na parang aso at hindi binibitawan, habang ang isa pang babae ay bumaba mula sa langit sa ibabaw ni Ino, na nasaktan ang kanyang ulo. Sinabi sa kanya ng mga babae na sila ay kanyang mga seniors, at sinubukan nilang iligtas ang isang pusa mula sa puno at tuluyang silang nahulog. Si Hasuki ay dumating sa lokasyon, habang sinabi ni Ino na ang mga babae na ito ay nakikipag-away sa kanya. Si Hasuki ay tumingin ng malapitan at agad na napagtanto ang kanyang kasalanan at nagsimulang humingi ng tawad, habang sinasabi sa kanya na yumuko, dahil ang mga babaeng ito ay mga prefects, at ipinakilala sila bilang Kochu at Teria. Sinabi niya sa kanya na ang panggugulo sa kanila ay magreresulta sa maraming problema para sa kanya. Tinanong ni Kochu kung siya ay natatakot, ngunit si Ino ay may mahinang utak at sinabi sa kanila na hindi siya natatakot at tinawag silang mga mahihinang nilalang. Sinabi sa kanya ng mga babae na mayroon silang maraming awtoridad at lumikha ng gulo para sa kanya, bago tanungin kung sino ang kanyang kausap sa ilalim ng upuan. Ikinagulat niya ito, dahil nag-aalala siya kung nakita nila siyang nakikipag-usap kay Persia, ngunit nagpa siya na sabihin sa kanila na nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan sa langgam at sinasabi sa kanila ang tungkol sa pagdiriwang. Sinimulan nilang isipin na nababaliw na si Ino, habang nag-aalok si Hasuki na kumuha siya ng mga bagong kaibigan, ngunit sinabi niya sa kanila na isipin ang kanilang mga sarili at biglang umalis. Sa gabi, bumalik siya sa kanyang silid at nagulat na makita ang dalawang babae na nasa kanyang kwarto at nagbabasa ng kanyang manga. Sinabi niya sa kanila na lumabas, at kinuha ni Teria ang pendant na ibinigay sa kanya ni Persia at nagtanong tungkol dito. Agad siyang itinulak ni Ino pababa at kinuha ang kanyang pendant, habang sinasabi sa kanya ni Kocho na pakawalan ang kapatid niya. Agad tumakbo palabas si Ino upang ikulong ang mga ito at manartilyo ang pinto, ngunit nakatakas ang mga ito, at napilitan siyang tumakas. Sinubukan nilang hanapin si Ino, ngunit nakatakas siya, kaya nagpa siya silang pumunta sa festival upang hanapin siya. Naglalakad sila sa festival habang sinabi ni Kocho kay Teria na wala silang oras para mag-enjoy dito, at sa wakas ay nakita nila si Ino na masayang naglalakad habang nangangarap siyang makita ang mga fireworks kasama si Persia. Pinigilan nila siya at tinanong kung bakit siya masaya, ngunit tumakbo lang siya palayo habang hinahabol nila siya. Samantala, ang lahat ay nagsasaya sa pagdiriwang, at si Scott ay lumikha ng isang human pyramid para kay Persia upang panoorin ang mga fireworks, ngunit biglang inupuan ito ni Westia, habang si Persia ay lumalayo upang hanapin si Ino, at si Chizuru ay lumayo rin, habang gustong makita kung nandito rin si Persia na nakadisguise na lalaki. Sa loob ng kagubatan, naglalakad si Persia nang biglang matagpuan siya ni Ino sa loob ng mga palumpong, na nagsabi sa kanya na magtago kasama niya habang hinahanap siya ng dalawang babae. Nauuwi sila sa pagsasabit sa mga baka upang makatakas sa kanilang paningin at tumakbo ng mas malalim sa kagubatan, at gumawa ng lahat ng uri ng mga stunt para lamang makatakas sa maingat na mga mata ng mga prefect. Nagtatago sila sa loob ng isang bar aisles habang hinahanap siya ng dalawang babae, at ang mga iniisip ni Ino ay nagiging wild habang ang mabuti at masamang anghel ay parehong binugbog ang kanyang lohikal na angel. Tila ang lahat ay nagsasaya habang sila ay nag-e-enjoy sa festival nang biglang may sumiklab na away sa pagitan ng dalawang lalaki. Napinigilan ng dalawang babae, ngunit ang mga lalaki ay naniniwala sa pagkakapantay-pantay at inaatake ang mga babae, habang sila ay umiwas ng may nakakagulat na bilis, habang si Teria ay gumagamit ng lambat upang mahuli ang white cat na lalaki, habang si Kochu ay umiiwas sa mga pag-atake ng kalbo bago hamihip ng lilang powder sa kanyang mukha at napatumba silang dalawa.
Pinagmamasdan silang dalawa ni Ino dahil hindi nila ma-enjoy ang kanilang festival dahil sa kanila, at nagpasyang hamanin sila sa pamamagitan ng isang shooting game at hinahamon sila sa isang kompetisyon. Sumasang-ayon sila at nandaraya sa shooting game pati na rin sa Hammer Games bago kumuha ng ice cream at pagkatapos ay pareho silang naghagis ng mga pie sa kanyang mukha, na nanalo rin sa larong iyon. Ang mga batang babae ay tila nasiyahan sa pagiging normal kahit isang beses lang at nais na maglaro ng higit pa, ngunit si Ino ay kailangang umalis na nagpapalungkot sa kanila. Ngunit sinabi niya sa kanila na magsaya sa pagdiriwang at tawagan siya kung gusto nilang maglaro. Masaya nilang sinabi sa kanya na maging handa para sa susunod na laban, at pagkatapos ay umalis ang dalawang babae, habang napagtanto ni Ino na huli na siya sa Furry Works at nagsimulang tumakbo ngunit nabigong maabutan si Persia, habang ang mga makukulay na Furry Works ay nakikita sa kalangitan ng buong bayan. Si Ino ay nakatayo doon na takot, at pagkatapos ng pista, nakita niya siya sa bar aisles kung saan niya siya iniwan, at si Persia ay galit na galit. Ngunit sa huli ay pinatawad niya ito nang makita at tinulungan niya ang mga batang babae, at nasiyahan sila sa ilang mga Furry Works nila na magkasama. Pagkalipas ng ilang buwan, sa gabi, minarkahan ni Westia ang kaarawan ni Persia sa kalendaryo na mangyayari siya sa loob ng isang linggo, masayang nag-iisip tungkol sa malaking party na gagawin niya para sa kanya, habang si Persia ay naglalakad pabalik mula sa paligan at nagtatanong kung bakit siya masaya. Sumagot si Westia na magiging masaya sila sa kanyang party, ngunit sinabi sa kanya ni Persia na ngayong taon ay gusto niyang makasama si Ino, na lubos na ikinagulat at ikinagalit ni Westia dahil hindi niya gusto si Ino. Sa dorm ng Black Dogs, minarkahan din ni Ino ang kaarawan ni Persia, na isang linggo na lang, at iniisip kung anong regalo ang dapat niyang makuha. Nang biglang, nagsimulang tumingin si Kochu sa kanyang ginagawa, na nagresulta sa pagtusok niya ng panulat sa kanyang mukha, na napasigaw siya sa sakit. Sinisigawan siya ni Kochu habang sinasabihan siya ni Ino na lumabas at nagtatanong kung paano siya nakapasok, at nagsimulang hanapin ang kasama niyang babae. Sinasabi sa kanya ni Kochu na siya ay nasa ilalim ng kanyang kama mula kagabi, na ikinagulat ni Ino. Sinabi sa kanya ni Kochu na gusto ni Teria na sundan ang mga taong interesado siya, at nagtatago sa kanilang paligid na nangangahulugan na siya ay isang stalker. Sinabi sa kanya ni Kochu na kailangan niyang lumabas upang mamili para sa student council, ngunit abala siya, kaya gusto niyang gawin ito ni Ino, at higit na masaya siyang pumayag, dahil makakapamili na din siya ng regalo para sa kanyang mahal na si Persia. Dumating si Ino sa palengke at nagsimulang maghanap sa paligid para sa mga bagay na maaaring magustuhan ni Persia at namili siya ng larwang pusa kasabay ni Westia, na lumabas din para kumuha ng regalo para kay Persia. Nauwi sila sa pag-aaway dahil sa malambot na laruan, na napunit sa 2 piraso, na ikinasindak ng may-ari, habang parehong sina Ino at Westia ay nagagalit sa isa't isa dahil sa pagsira ng regalo. Pero parang mas naasar si Westia kaysa sa karaniwan, na ikinatakot ni Ino, pero nagkukunwari siyang walang pakialam. Bago pa lumala ang laban, sinubukan sila ng isang pulis na pigilan, ngunit matapos makita si Princess Westia, nagbago agad ang kanyang ugali, at tinanong niya kung may mga bodyguard siya sa paligid. Kapag tumugon siya na nag-iisa siya dito, sinimulan niyang sabihin sa kanya na maaaring may mga taong makakasakit sa kanya at hindi ito papayag. Kaya, dapat siyang bumalik sa paaralan sa lalong madaling panahon. Ngunit nagpa siya si Westia na balewalain muna ang sarili niyang ego, at sinabi sa opisyal na narito siya kasama ni Ino, ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang paaralan na magpoprotekta sa kanya at dinadala niya siya sa loob ng shop. Pinalitan niya ang kanyang damit at pinakulayan ng dilaw ang kanyang buhok bago lumabas, at ipinakita sa opisyal na kabilang sila sa parehong paksayon. At kahit na hindi naniniwala ang opisyal, umalis na lang sila. Ipinunta siya ni Ino sa isang eskinita at sinabi sa kanya na walang maniniwala sa pagbabalat kayo na ito, at hindi siya interesadong gumala kasama siya. Sinabi niya kay Westia na hindi sila talo, at binigyan siya ng thumbs down bago lumakad palayo. Lumalabas na nantre-trip lang si Westia at sinabi kay Ino na alam niyang narito siya para bumili ng regalo para kay Persia, at matutulungan niya itong mahanap ang perpektong regalo para sa kanya kung papayag itong maging escort niya. Ngunit kahit na malakas ang kanyang punto, tumanggi si Ino, dahil siya mismo ang gustong pumili ng regalo. Pero pina-imagine siya ni Westia kung ano ang mangyayari kung hindi magugustuhan ni Persia ang regalo niya, dahil wala siyang ideya sa gusto ng mga babae at baka bumili lang siya ng mga action figure na magpapadismaya kay Persia.
Bumagsak si Ino sa lupa at pumayag na maging escort niya, at nagsimula silang gumala sa mga lansangan. Hinailan niya siya sa isang tindahan ng mga undergarment, kaya hindi naging komportable si Ino, at nagsimulang magmungkahi sa kanya si Westia na bumili ng isang bagay mula rito na babagay kay Persia. Gusto niya ang isang pares ng shorts na may bear na disenyo, na kinasusuklaman ni Westia noong una, ngunit naiisip niya si Persia na suot ito at nagsimulang magustuhan ito. Nagsisimula silang tumingin pa ng madaming mga tela, iniisip ang babagay kay Persia. Sa paaralan, kinukulit ni Scott sa kung anong gustong regalo ni Persia. Pabalik sa tindahan, sina Westia at Ino ay may maliit na pag-aaway sa mga pagkakaiba sa gustong bilhin. Marami silang pinagtatalunan, at habang nagsisimulang dumilim ang mga ulap, muli silang umalis sa tindahan patungo sa mga lansangan. Sinimulan siyang pagtawanan ni Westia dahil sa hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang kasintahan, at iminumungkahi na dapat silang maghiwalay, dahil hindi naman talaga sila bagay. Sinisigawan niya siya na huminto sa pagsasabi ng hindi maganda, nang biglang umuulan at nabasa sila pareho. Samantala, pagbabalik sa paaralan, kapwa ang mga babae ay nagpapasalamat sa Diyos na pinapante nila si Ino upang gawin ang kanilang mga gawain, sa halip na pumunta sa kanilang mga sarili. Habang iniisip ang silver na pendant na mayroon siya na kadalasang isinusuot ng mga white cats. Bigla silang nilapitan ng mismong presidente ng konseho na nagtanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, habang nag-iisip sila kung may sasabihin sa kanya o wala. Bumalik sa bayan, sina Westia at Ino ay natigil sa ilalim ng isang shed dahil sa ulan, habang ang isang basang-basang Westia ay sumusubok na patuyuan ang kanyang jacket. Ngunit kinuha ito ni Ino mula sa kanya, iniisip na siya ay hindi marunong na patuyuin ito, at ginagamit ni Ino ang lahat ng kanyang lakas upang mapatuyo ang jacket ni Westia. Habang sinisigawan siya ni Westia na huminto, dahil mapupunit na niya ang jacket, at ibinalik nito sa kanya na punit-punit. Ngunit sinabi niya sa kanya na isuot ito bago siya malamigan. Sinubukan ni Westia na akitin siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa isang sulok at sinabihan siyang makipaghiwalay kay Persia para sa kanya. Ngunit si Ino ay hindi isang manloloko at pinitik siya sa ulo, tinutulak siya palayo sa kanya. Sinipa siya pabalik ni Westia at tumangala upang makitang lumiliwanag ang kalangitan, at sinabi kay Ino na wala na siyang tungkulin sa pag-escort at mamimili siya sa ibang araw para maghanap ng regalo. Naglalakad-lakad si Westia sa lungsod at nakita niya ang isang ina na hinahampas ang ulo ng kanyang anak na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kasama dati. Sa paglaki kasama ng isang prinsesa, walang nakakapagbigay kasiyahan sa kanya, hanggang sa dumating si Persia sa kanyang buhay, na siyang nagpasaya sa kanya simula pagkabata. Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, bigla siyang sinunggaban ng isang lalaki mula sa likuran, habang naglalagay ito ng tela sa kanyang mukha, at kinakausap siya ng isa pang lalaki. Hindi na bigla si Westia at pasimpleng sinipa ang mukha ng lalaki, ibinagsak ito sa lupa at nabigla ang isa pang lalaki. Pagdating ni Ino na naglalakad sa eskinita, sinimula ng lalaki na sabihin na binubugbog sila ni Westia ng walang dahilan, at kahit na minsan ay ganun talaga ang ginagawa ni Westia, hinampas lang ni Ino ang kanyang ulo sa dingding, at pinatumba siya, habang sinasabi sa kanya na siya ay ang kanyang escort para sa araw na iyon. Naiinis naman si Westia dahil hindi niya naipakita kung paano siya isang malakas na babae at nagsimulang magreklamo tungkol sa pakikialam ni Ino. Ngunit si Ino ay isang maginoon na gustong maging kapitan at sinabihan siyang tumahimik o aalisin niya ang kanyang mga karapatan sa pagboto. Nagsimulang tumawa si Westia dito at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay magiging mabuting kapitan siya, at patuloy na tumatawa na parang isang ganap na baliw. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw, ibinunyag ni Westia na kamakailan ay lumapit sa kanya si Persia na humiling na magsinungaling sa kasambahay, para manatili siya sa gabi kasama si Ino sa kanyang kaarawan, na ikinabigla ni Westia, dahil si Persia ay hindi mahilig lumabag sa mga panuntunan. Si Ino ay nagiging napakasaya nang malaman ito, at nagsimulang magplano ng kanilang kasal sa kanyang utak, ngunit pinigilan ito ni Westia sa pag-iisip, na sinasabing patuloy niyang susubukan na mapagtagumpayan si Persia, at nagsisimulang umiyak tulad ng mahinang babae. Nag-isip sandali si Ino at sinubukang aliwin siya, ngunit pinatahimik siya ni Westia at sinabi sa kanya na siya ay isang talunan, na nagpapalungkot sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Westia na hanapin mismo ang regalo ni Persia bago siya bigyan ng paper bag, na aniya ay isang gantimpala para sa pagiging tapat na escort sa maghapon, at lumakad papunta sa lungsod.
Binuksan ni Ino ang bag upang makita ang kakaibang tela na hindi niya alam kung paano tanggalin. Kinuha niya ito at tumakbo pabalik sa kanyang dorm nang may samalubong na palaso sa kanya. Binuksan niya ito para makita ang note ni Persia, na nagsasabi sa kanya na pumunta sa library para makapag-usap sila. Agad siyang pumunta sa library kung saan nakakausap niya siya sa isang bookshelf, at inimbitahan siya ni Persia na ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng magkasama. Si Ino ay lubos na nabigla ngunit sinusubukang kumilos ng kalmado kahit na siya ay sabik na sabik sa mangyayari. Nagpasalamat si Persia sa kanya dahil natatakot siyang tanggihan niya siya, na ikinagulat ni Ino dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya sa puntong ito. Sinasabi sa kanya ni Persia na huwag pumasok sa kanyang dorm tulad ng bawat isang taon, kapag inaatake nila ang kanyang party at hinagisa ng cake ang kanyang mukha, na nagsimula ng away, at nakansele ang party. Agad na humingi ng paumanhin si Ino at sinabi na sa taon na ito ay magiging iba sa pagkakataong ito, at nagtatapos sa pagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niyang regalo. Pinag-isipan muna niya ito ng ilang sandali ni Persia bago sabihin sa kanya na siya na mismo bahala sa ireregalo sa kanya. Samantala, nakaupo si Westia sa kanyang trono at hinahaplos ang kanyang pusa, habang hinahanap ni Scott si Persia. Nagpas siyang guluhin siya ni Westia para lang sa kasiyahan at pinasuot siya ng apron at gumawa ng pancake para sa kanya. Bumalik sa dorm, labis na masaya si Ino habang naglalakad na parang isang bata na nag-iisip tungkol sa kaarawan ni Persia, nang biglang nakita niya si Hasuki sa harap ng kanyang silid. Ginulat siya ni Ino mula sa likuran, ngunit biglang may isang malupit na boses ang tumawag sa pangalan niya. Tumingin si Ino sa loob upang makita ang presidente ng student council na nakatayo sa tabi ni Teria at Kochu sa loob ng kanyang silid, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa labas kahit sobrang gabi na. Natigilan si Ino nang makita ang president na si Ailo ng student council, na siya ring nakatatandang kapatid niya. Inilabas ni Ailo ang pendant na ibinigay sa kanya ni Persia at tinanong siya kung bakit mayroon siya nito sa kanyang silid, dahil ito ay dapat na isang bagay na suot ng mga white cats. Hindi makapagsalita si Ino at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag, nang pumasok si Hasuki sa usapan at sinabing hiniling niya kay Ino na kunan siya ng isang bagay na may kintab, at dahil matapang si Ino, nakuha niya ito sa isa sa mga miyembro ng White Cats. Gamaan ang pakiramdam ni Ino habang iniisip kung gaano kagaling si Hasuki na magpalusot, ngunit pagkatapos ay pinakita ni Ailo ang isang kakaibang kasuutan at nagtanong kung saan niya nakuha iyon. Walang ideya si Ino kung ano ang sasabihin sa kanyang kapatid na hindi pa nakakaamoy ng babae, kaya napatingin siya kay Hasuki. Ngunit dahil galit si Hasuki sa kanya dahil dito, hindi siya pumanig sa kanya. Tumingin si Ailo sa kanya at tinanong siya kung nakikipag-usap ba siya sa sino mang babae mula sa pangkat ng White Cats, dahil ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap, at hindi niya maaaring hayaan ang kahihiyang darating sa pangalan ng kanilang pamilya. Sinubukan ni Hasuki na ipagtanggol si Ino kapag uminit ang usapan, ngunit tinanong ni Ailo kung mayroon ba siyang dapat gawin at alam ang anumang bagay tungkol dito, dahil pare-pareho silang parurusahan. Ngunit pinigilan ni Ino ang kanyang kapatid at sinabing walang kinalaman si Hasuki dito. Nagalit si Ailo at binuhat si Ino mula sa kanyang lalamunan, at sinabi sa kanya na palagi na niyang pinagtatakpan siya, at hindi na ito mangyayari pa ulit. Nakapagtataka, si Teria ay nakabitin kay Ino kahit na pagkatapos sabihin sa kanya ni Ailo na bumitaw, at kahit si Kochu ay nagsimulang hampasin siya at sinabi sa kanya na hindi niya ito dapat gawin sa paaralan. Sa wakas ay binitawan siya ni Ailo at ipinaalam sa kanya na sa susunod na linggo ay susubaybayan niya siya ng mabuti, at kung makakita siya ng anumang kainahinala, si Ino ay mapaparusahan. Umalis si Ailo, habang si Ino ay hindi makapaniwala, dahil gusto ni Persia na ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng magkasama, na magaganap pagkatapos ng ilang araw. Kinabukasan bumalik sa White Cats dorm, si Persia ay ginugugol ang umaga sa tabi ng tagapagluto, sinusubukang gumawa ng cookies at sa wakas ay nakagawa ng mga cookies na mukhang maganda. Nag-aalala pa rin ang kusinira para sa kanyang kaligtasan kapag sinubukan niyang tikman ito, ngunit pagkatapos matikman, hindi siya namamatay, kaya kahit na ang kusinira ay sinubukan ito at pinupuri siya dahil ito ang isa sa pinakamasarap na cookies na ginawa niya. Pinasasalamatan ni Persia ang tagaluto mula sa kanyang puso sa pagtuturo sa kanya, ngunit ang kusinira ay nagsasabi sa kanya na siya ang naglagay ng lahat ng pagsisikap at sinubukan sa hindi mabilang na oras na isinakripisyo ang kanyang social life para dito.
Pagkatapos nito, tinikman ni Westia ang cookies at gustong-gusto ito, habang si Scott ay sobrang natuwa pagkatapos makuha ang natirang mga cookies. Nagtanong si Westia kay Persia kung ang bagong libangan na ito ay dahil kay Ino, at namumula si Persia bago sabihin na gusto niyang maging isang mahusay na tagapagluto para sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, napansin nila si Ino na naglalakad kasama si Ailo at ang iba pa sa hardin, habang ang lahat ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Pakiramdam ni Persia ay may kakaiba kay Ino, tila may kinakatakutan siya, habang tinatanong naman ni Kocho si Ino kung hindi ba niya nakakasundo ang kanyang kapatid. Sinabi ni Kocho na hindi pa niya nakitang nagalit si Ailo, bukod sa kapag nakikipaglaban siya sa mga Whitecats at nagpapataw ng mga parusa. Biglang, isang eroplanong papel ang tumama sa ulo ni Ailo, at ang mga bata ay nagsimulang humingi kaagad ng tawad, lubos na natakot, habang nilulukot ni Ailo ang eroplano sa kanyang kamay, ngunit nauwi sa paggawa ng isang obra maestra mula dito at ibinalik ito sa kanila. Ang mga batang lalaki ay nagpasalamat sa kanya at lumayo, habang si Kochu ay nakangiti at sinabi na si Ailo ay napakabait sa likod ng kanyang matigas na pagmumukha. Hindi sang-ayon dito si Ino at sinabing wala siyang naramdamang kabaitan mula sa kanya mula pa noong bata pa siya. Nasisiyahan si Ailo sa pagdidisiplina sa kanya sa pamamagitan ng paddle kaya naging takot si Ino sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, si Ailo ay nagsimulang samahan si Ino sa lahat ng oras, sinasaktan siya kapag mali ang kanyang sagot, pinapanood siyang kumakain, at kahit na siya ay nasa banyo, na nagpapakita ng pagiging strikto nito. Makalipas ang ilang araw, lumakad si Ailo kasama si Ino, at nakasalubong nila si Persia, at kahit na huminto si Ino upang lumingon sa likuran, nagpasya siyang huwag ipagsapalaran ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, isang araw bago ang kaarawan ng Persia, ngunit dinadala ni Ailo si Ino sa training hall upang magsanay ng kendo kasama niya, habang inaayos ni Scott ang lahat ng mga lalaki upang simulan ang paghahanda para sa kaarawan ni Persia. Sa loob ng bulwagan, pinapanood ni Hasuki si Ino na binugbog ng paulit-ulit, habang pinipilit siya ni Ailo na bumangon at lumaban. Maging si Chizuru at ang kanyang mga tropa ay napansin na may kakaiba kay Ino, habang si Hasuki ay masama ang loob para sa kanya at tinutulungan siyang maglakad pabalik. Sinabi niya sa kanya na talagang nagulat siya sa pagiging masunurin niya ngayon, dahil akala niya ay tiyak na gagawa siya ng problema. Ngunit sinagot ni Ino na ginagawa niya ang lahat ng ito para lang mawala ang paghihinalin ng kanyang kapatid, dahil plano pa rin niyang makipagkita kay Persia kahit anong mangyari. Pinayuhan siya ni Hasuki, dahil siya ay mapapatalsik kapag nahuli, ngunit ipinangako ni Ino na hindi siya haharap sa problema. Paimpol siyang niyakap ni Hasuki at sinabing ayaw niyang makick out siya sa paaralan, ngunit nangako si Ino na hindi ito mangyayari, bago umalis upang hugasan ang kanyang mukha. Pagsapit ng gabi, si Ino ay lumabas ng kanyang dorm at nagsimulang tumakbo patungo sa fountain kung saan siya nangako na makikipagkita kay Persia. Naniniwala siya na ang kanyang kapatid ay tulog na sa oras na ito, at ang patrol ay hindi lalakad sa lugar na ito hanggang isang oras mamaya, kaya magkakaroon siya ng sapat na oras upang mabilis na magdiwang at bumalik nang walang nakakaalam. Ngunit paglabas ng gate ni Ino, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na pumipigil sa kanya, at lumingon siya upang makita siyang nakatayo sa tabi ng gate. Ipinaliwanag ni Ailo na alam niyang may mangyayari, dahil kahit nagkunwari siyang sunod sa Neuron, makikita sa kanyang mga mata na wala siyang pakialam. Sinabi niya kay Ino na bumalik na lang sa dorm, ngunit inipon ni Ino ang kanyang lakas ng loob at tinanggihan ito. Lumakad si Ailo at sinabi kay Ino na hindi niya gustong makipaglaban sa kanya at hindi niya dapat subukan. Ngunit isang malakas na suntok ang ibinato ni Ino, na madaling napigilan ni Ailo bago niya ito inatake sa tiyan habang tinatawag siyang mahina. Ibinato ni Ino ang isa pang suntok, ngunit nailagan ito ni Ailo bago nilapag ang tatlong suntok na combo sa mukha ni Ino, na tuluyang nagpatambos sa kanya. Pagkatapos ay binuhat niya si Ino at itinapon sa isang silid, bago sinabi sa kanya na haharapin siya mamaya at nilock ang pinto. Bumangon si Ino na masakit ang buong katawan, at biglang binuksan ni Kochu at Teria ang pinto, na nagsabi sa kanya na umalis na si Ailo. Napangiti si Ino dahil alam niyang mangyayari ito, tulad noong mga bata pa sila, ganoon palagi ang ginagawa ni Ailo sa kanya, at kagabi ay nakumbinsi ni Ino ang parehong babae na tulungan siyang lokohin si Ailo na makalabas ng paaralan sa loob ng 2 oras. Ngunit noong una, tumanggi si Kochu, dahil masyadong mapanganib, ngunit pumayag si Teria dahil gusto niyang makitang malampasan ni Ino ang malaking pader na ito na kanyang kapatid.
At habang yakap-yakap siya ni Ino, pati si Kochu ay pumayag din. Sa kasalukuyan, muling nagpasalamat si Ino sa kanila at naglakad palabas, habang sinasabi sa kanya ni Kocho na magmadali, dahil kapag mahuli sila, ito ay magdudulot ng malaking gulo, at sumang-ayon si Ino bago tumakbo palabas patungo sa fountain. Iniisip ni Ino kung paano niya gustong magdiwang kasama si Persia ngunit hindi nagawa dahil sa digmaan sa pagitan ng dalawang paksayon. Pero ngayon ay makakasama na talaga niya ito at makikita ang ngiti nito. Patuloy siyang tumatakbo ngunit biglang nanghina pagkatapos ng lahat ng pagpalo, at bumagsak siya sa lupa na sumakto sa hita ni Persia. Tinanong ni Ino kung ano ang ginagawa niya rito, dahil magkikita sana sila sa fountain, ngunit sa isang basag na boses, sumagot si Persia na narito siya upang pigilan siya, dahil siya ay mapapatalsik kapag nalaman ito ng kanyang kapatid. Tinanong ni Ino kung paano niya nalaman ang tungkol dito, at tumugon siya na sinabihan siya ni Hosuki tungkol sa kung paano lumakad si Ino sa isang matinik na landas na nagdudulot ng maraming pinsala para lamang mapalapit sa kanya, at hindi na niya ito matiis. Sinabi sa kanya ni Ino na ang lahat ng ito ay biro at hindi siya mapapatalsik, ngunit alam ni Persia na ito ay isang kasinungalingan at nagsimulang umiyak, habang iniisip na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan kung bakit siya nasa ganito kasamang kalagayan, at kung wala siya sa relasyon na ito, hindi sana siya nasaktan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Ino, ngunit niyakap lang siya nito at humingi ng tawad sa kanyang gagawin. Kinaumagahan, nag-organisa si Scott ng isa pang pagpupulong kung saan inutusan niya ang mga estudyante na huwag malate, at ipinaliwanag kung paano bababa si Persia sa upuan mula sa usok, at pagkatapos ay gagawa sila ng marching band bago ihayag ang kanyang regalo. At kapag nagtanong ang isa sa mga estudyante kung paano nila haharapin ang mga black dogs at ang kanilang pie-throwing party, sumagot siya na siya ay bubugbugin sila. Nang biglang sinipa siya ni Ino sa lupa habang lumilingon sa paligid para hanapin si Persia, at nakita niya itong naglalakad kasama si Westia. Ngunit agad na tumalikod si Persia at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon nang hindi kinikilala ang presensya nito. Sinusundan siya ni Ino habang patuloy nitong binibilisan ang pagtakbo, ngunit trinap niya siya sa isang kanto at naging Spider-Man para pigilan siya. Sinabi ni Persia sa kanya na umalis dahil ayaw niyang makita siya ni Ilo, ngunit sinabi niya sa kanya na nasa klase siya, kaya ngayon na ang pagkakataong ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa sorpresa na ito, itinulak siya ni Persia at sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang relasyong ganito, at umalis na iniwan siya sa lupa. Si Hosuki at ang kanyang kaibigan, na naglalakad sa paligid, ay nakita ang tila walang buhay na katawan ni Ino sa sahig at dinala siya sa opisina ng nurse kung saan siya inihiga sa kama. Sinubukan ni Hosuki na tanungin siya kung ano ang nangyari, ngunit siya ay ganap na wala sa kanyang isip at sumagot na wala siyang gustong sabihin o gawin, at ayaw na niyang mabuhay pa. Ngunit dinala siya ni Heizuki kasama niya upang laktawan ang klase at maglaro ng ilang laro sa game room. Pumasok sila sa loob upang makita na walang laman ang game room, habang nagtatanong si Ino kung ayos lang bang lumiban sa klase ang isang matalinong estudyante na tulad niya. Ngunit si Hosuki ay tumugon na siya ay matalino naman at nagpa siya na makipaglaro sa kanya ng bilyar. Si Ino ay hindi sporty at hindi alam kung paano maglaro, ngunit sinubukan ni Hosuki na ituro sa kanya ang mga pangunahing kaalaman, at ibinigay sa kanya Teiko upang subukan ito para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Ino na tirahin ang bola ngunit nalampasan at nataman ang isa pang bola, na nagpahiya kay Hosuki, at dinala siya nito upang makipaglaro sa mga tupa doon. Hinahaplos ni Hosuki ang mga tupa habang sinusubukang habulin ni Ino ang mga tumatakas na tupa. Sinubukan ni Hosuki na bigyan ng pagkain ang mga tupa, ngunit sa huli ay dinidilaan nila siya inaakalang siya ay isang pagkain. Pagsapit ng gabi, pumunta sila sa ibabaw ng clock tower kung saan habang nakatingin sa labas, nakatulog si Hosuki at muntik ng mahulog, ngunit hinawakan siya ni Ino sa baywang, na iniligtas ang kanyang buhay. Dahil dito, tumaas ng husto ang tibok ng puso ni Hosuki, kaya't sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo sa dingding upang palabasin ang ilang presyon, habang nakikita ni Ino ang signboard ng pag-iingat. At nang lingunin niya si Hosuki, naalala nito si Persia, na muling nagpalungkot sa kanya. Bumalik sa dorm ng White Cats, tinitingnan ni Persia ang pendant na ibinigay sa kanya ni Ino, habang dumating si Westia mula sa likuran at sinabi sa kanya na magsisimula na ang party, at kailangan niyang bumaba. Nakita ni Westia ang pakete ng cookies sa mesa at nagtanong kung bakit hindi pa niya ito na ibibigay kay Ino, ngunit nagsisinungaling si Persia na ginawa niya ito para sa kanya at hindi para kay Ino.
Ngunit hindi madaling lokohin si Westia at itinanong niya ang totoong dahilan. Sinabi ni Persia sa kanya na sinasaktan niya si Ino sa pamamagitan ng pagsisikap na makipagrelasyon sa kanya, at hindi na niya iyon matiis, pagkatapos niyakap siya ni Westia at kino-comfort siya. Samantala, si Ino ay nagkunwaring masaya, nagpapasalamat kay Hasuki sa pagpapagaan ng pakiramdam niya. Ngunit sinabi ni Hasuki na siya ay nagsisinungaling at sinabi sa kanya na kilala niya ito sa loob ng mahabang panahon, at madaling malaman kung nagsisinungaling siya. Bumaba ang tingin ni Ino habang si Hasuki ay nagsimulang umiyak, sinasabing umaasa siyang sapat na siya para sa kanya, ngunit malinaw na mali siya. Sinubukan ni Ino na sabihin sa kanya na hindi ito totoo, ngunit sinabi sa kanya ni Hasuki na ayos lang siya, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Mas sumama ang pakiramdam ni Ino ngayon na pinaiyak niya si Hasuki at paulit-ulit na sinusuntok ang sarili, habang sinusubukang pigilan siya ni Hasuki. Nagsimula silang magtawanan, pagkatapos ay bumaba si Westia mula sa puno, na nagpagulat sa kanila, at lumapit si Westia kay Hasuki, sinasampal ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na dapat ay umamin na siya kay Ino ng mas maaga, dahil sa ganoong paraan hindi napasok si Persia sa gulo. Tinanong ni Ino kung ayos lang siya, at sumagot si Westia ng oo, bago ibinigay sa kanya ang pakete ng cookies. Sinabi niya sa kanya na ginawa ito ni Persia para sa kanya at gusto niyang ibigay ang mga ito kahapon, ngunit hindi niya nagawa. Kaya ibinibigay ito ni Westia ngayon at sinabi sa kanya na hindi siya pupunta sa party, habang iniiwan si Ino na may dalang cookies na agad itong binuksan at nagsimulang kumain, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sinabi ni Ino na ang mga cookies ay kamanghamanghang masarap, at naaalala kung gaano ito kasama noong ginawa ito ni Persia sa unang pagkakataon, na akala niya ay mamamatay siya sa pagkalason sa pagkain, at inisip niya na nagsanay si Persia araw-araw para lamang matutunan kung paano gawin ang mga ito ng perpekto, para lamang sa kanya. Napagtanto ni Hasuki na mas maganda ang pakiramdam ni Ino kaysa dati, at inalis ni Ino ang kanyang mga benda sa mukha, na sinasabing handa na siya para sa kanyang master plan, at sinabihan siya na maghanda para sa tradisyong paghagis ng pie. Sumagot si Hasuki na tapos na ang mga klase, at kung pupunta sila ngayon, baka magkaproblema sila kay Ailo. Ngunit sinabi sa kanya ni Ino na gusto niyang makita ni Ailo ang lahat ng ito. Samantala, pinuntahan ni Persia ang presidente ng kanyang student council, dahil gusto niya ng payo sa isang bagay, nang biglang ang isang lalaki ay pumasok sa silid at sumigaw na ang isang grupo ng mga black dogs ay dumating na may dalang mga pie at naghihintay sa ibaba. Si Ino ay nakatayo sa harapan at tinatawag si Persia, na nagsasabi na narito sila upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, habang si Persia ay tumatakbo palabas ng konseho upang salubungin siya, ngunit pinigilan siya ng presidente. Sa ibaba, natigil ang lahat habang pinag-iisipan ni Ino ang kanyang planong lumikha ng maraming kaguluhan at pagkatapos ay kunin si Persia sa pamamagitan ng puwersa bago batiin ng kanyang maligayang kaarawan, pagkatapos nito ay lubos siyang magiging masaya at tiyak na bibigyan siya ng mahigpit na yakap. Muling tinawag ni Ino ang pangalan nito, ngunit humarap si Scott kasama ang kanyang grupo, na may dalang mga pie, at sinabihan siyang umatras kung ayaw niya ng pie sa kanyang mukha. Bago matapos ni Scott ang kanyang sinasabi, hinagis ni Hasuki ang isang pie sa kanyang mukha, na nagsisimula ng isang digmaan habang ang lahat ng mga lalaki ay nagsimulang maghagis ng pie sa isa't isa ng buong lakas. Habang si Ino ay umakyat sa itaas, dahil gusto lang niyang hagisan ng pie si Persia. Sinabihan niya si Hasuki na siya muna ang bahala, habang nag-aalala naman si Hasuki tungkol sa kanya, ngunit biglang nagkaroon ng pie sa kanyang mukha na gawa ni Scott, na nagpapakalungkot na kahit na ang kanyang sariling grupo ay nag-iisip na siya ay ang pinakamahina na tao sa paligid. Hindi mahanap ni Ino si Persia kaya tumingin siya kay Westia para humingi ng tulong, ngunit tila galit na galit ito sa kanya dahil sa pagsira sa kanyang party, kaya nagpa siya si Ino na iwan siya at tumakbo sa hallway. At pagkaraan ng ilang sandali, tila naliligaw siya nang biglang tumalon si Soma sa kanyang likuran na nagpabigla sa kanya, at nakita niya si Abo na mukhang isang sertipikadong palaboy. Tinanong ni Ino kung ano ang nangyari sa kanya, at sinagot ni Abo na matapos malantad ang kanyang panlilinlang sa pagdiriwang ng palakasan, pinalayas siya sa dorm at naging palaboy, at iniisip ang tungkol sa kung ano ang ginawa niya sa panahon ng pagdiriwang, at sinabi kay Ino na hindi niya ito patatawarin sa kanyang pagtalo sa kanya. Sinubukan ni Ino na gumalaw, ngunit si Soma sa kanyang pambihirang lakas ay napigilan siya sa paggalaw, kaya niloko siya ni Ino at sinabi na nagseselos si Abo sa items yung ibinigay sa kanya.
Naniwala naman si Somak kaya siya ay nagmamadali at niyakap si Abo ng buong lakas. Tumakbo si Ino sa itaas, ngunit napapalibutan siya ng lahat ng White Cats na mga lalaki na sabay-sabay na tumalon sa kanya, ngunit kahit papaano ay nakatakas siya sa butas ng siling, kung saan tinulungan siya ng presidente na magtago. Si Ino ay labis na nag-aalinlangan sa weirdo na ito at nagtanong kung bakit siya tinulungan, ngunit ang presidente ay inilagay lamang ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon at nagtanong ng mga bagay-bagay, at nagsimulang tumawa na parang baliw. Nagpa siya si Ino na lumayo mula sa lalaki na ito at tumakbo pababa, ngunit pinigilan siya muli habang sinasabi niya na isisiwalat niya kung nasaan si Persia, at sinabi sa kanya na siya ay nasa itaas na palapag ng silid. Bago batiin siya ng good luck, ngunit huli na ang lahat dahil dumating si Anne, isa pang prefect, at pinatigil ito bago patamaan ang ulo ng presidente para sa pagbibigay ng posisyon ni Persia. Sinabi sa kanya ni Anne na ang lahat ng kasamahan ni Ino ay nahuli ni Rex, ang bodybuilder, at dapat din siyang sumuko. Ngunit tumanggi si Ino, dahilan para magseryoso ang presidente nang biglang nakaramdam si Ino ng delikadong aura na nagmumula sa kanya. Samantala, sinubukan ni Persia na lumabas ng kanyang silid sa pamamagitan ng paghagis ng mga upuan sa pinto, ngunit siya ay ganap na nakalock sa loob. Naisip niya ang mga pagkilos na ginawa ni Ino upang makipagkita sa kanya at nagpa siya na gagawin niya ang parehong kilos, at binuksan ang bintana upang makahanap ng paraan upang makatakas. Sa mga pasilyo, si Ino ay binubugbog ng presidente, na hamampad sa kanya sa pader, at kahit na sinubukan niyang umatake muli, pinapabagsak lang siya ng presidente gamit ang isang malakas na sipa at isa pang sipa sa sandaling siya ay bumangon. Sinabihan siya ng presidente na aminin ang pagkatalo kung ayaw niyang masaktan palalo, ngunit tumanggi si Ino at naglunsad ng isang sipa, na madaling nailagan ng presidente bago niya muli itong sinipa sa mukha, tinutulak siya pabalik. Habang hirap huminga, napagtanto ni Ino na ang taong ito ay masyadong malakas at ang kanyang buong klase ay may buong pananalig sa kanya, at ngayon ay napagtanto niya kung bakit ang mga taong ito ay mga prefect, dahil sila ay higit na mataas kaysa sa lahat sa mga tuntunin ng dalisay na lakas at talino, at walang paraan na mapapantayon niya sila ngayon. Sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para talunin ang lalaking ito, na iba ang estilo ng pakikipaglaban kaysa kay Ilo, ngunit bago pa magawa ni Ino ang anumang bagay, narinig niya ang mahinang boses na tinatawag ang kanyang pangalan at kinilala ito bilang si Persia. Ito ay nagbibigay sa kanya ng motibasyon muli habang siya ay bumangon at tumatakbo patungo sa presidente habang hinuhubad ang kanyang blazer at ibinabato ito sa pangulo, na itinaboy ito, ngunit sa panahong iyon, nagtagumpay si Ino na itali ang presidente sa kanyang mga binti gamit ang kanyang sariling sinturon, upang hindi siya kayang sipain o habulin ng presidente. Nakapagtataka, ang Pangulo ay tila nagulat at naaaliw sa diskarteng ito, at habang siya ay nakatayo doon na humanga, si Ino ay tumakbo patungo sa bintana at tumalon sa labas na ikinagulat ng bawat isang tao sa silid. Ngunit tumangala siya para makita si Persia na nakaunat ang kamay. Hinawakan niya at hinayla siya pataas habang hinahanap ni Scott si Ino, at nawala na lang ito bigla. Sa pagbabalik sa Black Dog Student Council, tumakbo si Kochu sa silid ng konseho at ipinaalam kay Ilo na ang mga first year ay lumilikha ng gulo sa party ng kaarawan ni Persia, at doon ikinonekta ni Ilo ang mga tuldok at nagpas siyang harapin ito ng personal. Bumalik sa White Cat House, tinanong ni Ino si Persia kung paano siya nakarating sa balkonaheng ito dahil dapat ay nasa ibang kwarto siya, ngunit sumagot si Persia na umakyat lang siya sa bintana at gumapang papunta rito. Tinawag siya ni Ino na amazing dahil sa pagsagawa ng ganoong nga aksyon, ngunit nagalit si Persia sa kanya sa halip na pumasok siya sa dorm na ito at ipagsapalaran ang lahat upang makita siya. Nagsimula siyang umiyak at sinabi sa kanya na labis siyang nag-aalala para sa kanya, ngunit hinawakan siya ni Ino at sinabi sa kanya na narito siya upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Tinanong ni Persia si Ino kung ito lang ba ang dahilan kung bakit niya sinali ang bawat tao sa paaralan at nagdulot ng labis na kaguluhan, at sinabi naman ni Ino na oo. Sinabi ni Ino sa kanya na ang mga pisikal na sugat ay maaaring maghilom sa paglipas ng panahon, ngunit ang sugat ng kanyang pagtanggi sa kanya ay lalamunan siya tulad ng isang black hole. Ngunit sinimulan ni Persia na hampasin siya, na nagsasabing ayaw niyang nakikita siyang nasasaktan habang paimpol siyang niyayakap nito. Tumingin siya si Persia sa kanya at sa wakas ay ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, na nagpaiyak kay Ino.
Iniisip ni Persia ang lahat ng pinagdaanan nilang magkasama sa boarding school na ito para subukan at makasama ang isa't isa, at ipinakita sa kanya ni Ino na kung talagang gustong makasama ang isang tao, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa kanya na gawin iyon. Sa oras na ito, dumating na si Ilo sa dorm, at lahat ng nasa pangkat ng Black Dog ay tumahimik na, nakaupo sa sahig sa takot sa kanilang pinuno. Sinabi ni Ilo kay Hesuki na huwag hayaang lumipat ang sinuman mula sa kanilang mga posisyon, habang siya ay aalis at hahanapin si Ino mismo. Ngunit ang mga tropa ni Chizuru ay gustong makatakas sa parusa at subukang tumakbo palabas ng pinto. Pero pagbukas pa lang nila ay sinalubong sila ng pinaka-nakakatakot na mukha at pinatumba silang dalawa. Muli, ipinakilala ng bodybuilder na ito ang kanyang sarili bilang si Rex, na nasa student council din at sinasabing gusto niyang maging pinakamalakas, pati na rin ang pinaka-cute na miyembro ng paaralang ito, habang nanginginig ang dalawang lalaki sa nakikitang kasuklam-suklam na ito. Sinabi ni Rex sa kanila na kung madaig nila siya sa pagiging cute, hahayaan niya sila. Kaya, habang nanginginig ang mga boses, sumasang-ayon sila sa hamon dahil wala na talaga silang ibang pagpipilian. Pinipilit nilang magpa-cute sa pamamagitan ng pagsasayaw ngunit sinuntok sila sa kanilang mga mukha habang tinatawag iyon ni Rex na hindi cute. Pareho silang nagtatago sa likod ni Hesuki, na natatakot din sa lalaking maskulado na ito. Ngunit dumating si Chizuru sa huling sandali at sinabihan ang kanyang mga tropa na bumalik sa kanilang dorm. Tinanong ng mga tropa si Chizuru kung pumunta ba siya dito dahil nag-aalala siya sa kanilang kalusugan, at kahit na tumanggi siya, umamin si Rex sa pagkatalo dahil tinawag niyang cute ang mga kilos ni Chizuru. Biglang tumangala silang lahat para makita sina Persia at Ino na parehong tumatakbo palapit sa isa't isa na may hawak na mga pay sa isang kamay, at sabay nilang hinampes ang isa't isa. Habang sinasabi sa kanya ni Persia na kung darating siya para gawin ito sa susunod na taon, hindi siya nito patatawarin, sinabi ni Ino sa kanyang mga kaklase na draw ang laban pero para sa kanila panalo parent sila, at maaari na silang umatras. Napangiti si Westia habang tumatakbo palabas ang lahat sa pangkat ng Black Dog, at naisip ni Ino na sa wakas ay nanalo na siya. Nang biglang pigilan ni Ilo ang lahat, at nanlamig si Ino sa takot. Agad na sinubukang kumilos ni Ino na astag habang si Persia ay nanonood at tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang gusto niya, dahil ang ginawa niya ay naghagis ng pay sa pangkat ng kaaway, na hindi labag sa mga patakaran. Pasimpleng umakyat si Ilo sa hagdan at sinabi sa kanya ng diretso sa mukha na alam niyang nagde-date sina Ino at Persia. Hindi makapaniwala si Ino, habang ang lahat ng mga estudyante ay nalilito sa nangyayari. Ngunit nagsalita si Persia at sinabing hindi siya maaaring makipag-date sa isang lalaking Black Dog at nagtanong kung mayroon itong anumang ebidensya na sumusuporta sa kanyang pahayag, habang sinusuportahan siya ni Scott at ng iba pa. Ipinakita ni Ilo sa kanila ang pendant na nakita niya sa silid ni Ino, at sinabi sa kanya na kahit na mahigpit na nasubaybayan, nilabag niya ang mga patakaran sa pinakahuling oras na tinapon ang lahat para lamang makasama niya ito sa kanyang kaarawan. Alam ni Ilo ito dahil minarkahan ni Ino ang araw sa kanyang kalendaryo. Sinabi sa kanya ni Persia na wala sa mga ebidensyang ito ang sapat upang patunayan ang mga ito, dahil ang petsa ay maaaring isang pagkakataon, at sino man ay maaaring bumili ng pendant kung gusto nila. Pagkatapos ay gumawa si Ilo ng isang plastic bag at sinabing nakakita siya ng kakaibang gamit sa silid ni Ino, na sinabi ng ilang tao sa kanya na mga babae lamang ang nagsusuot, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Ikinagulat nito ang lahat, at maging si Persia ay tumingin kay Ino nang may pagkasuklam, nagtatanong kung kanino niya ito nakuha. Naalala ni Westia na siya ang naglagay nito sa kwarto niya para guluhin siya. Bago pa sila makapagsalita pa, lumakad ang White Cat President at nakialam sa kanyang masayang tono, na sinasabi sa kanila na paghiwalayin ang mga ito, ngunit sinabihan siya ni Ino na tumahimik. Tinitingnan siya ng presidente at sinabi sa kanya na siya ay nasa White Cat House, kaya dapat siyang magalit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Persia at humingi ng paliwanag sa lahat ng ito, naganap na natigilan at hindi alam kung ano ang gagawin. Samantala, kinuha ni Ilo si Ino na hawak ang kwelyo at sinimulang dalhin siya sa dorm. Iniisip ni Ino ang lahat ng nagawa at pinagdaanan nila sa ngayon at hindi makapaniwala na magtatapos ang lahat sa ganito. Sa isang huling pagsisikap, sinubukan ni Ino na isiga ang pangalan nito, ngunit may espadang dumapo sa kanyang kamay.
Si Persia, na nakatayo sa balkonahe, ay nagsabi na hindi siya mabubuhay sa mga maruming paratang na ito sa kanya at sinabihan si Ino na ilabas ang kanyang espada dahil kailangan nilang tapusin ang kanilang labanan ngayon din. Napagtanto ni Ino na ang mga ito ay tunay na mga espada at tumingin kay Persia, ngunit sinabi ni Persia na ang kanyang pride ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay at hinahamon siya sa isang tunggalian sa karangalan ng kanyang bahay. Iniisip ni Ino na hindi nila ito magagawa dahil ito ay mga totoong espada, ngunit hindi naghintay si Persia at agad siyang inatake. Hinaranggan ni Ino ang pag-atake at inilabas ang kanyang espada bago magsimulang umatake si Persia gamit ang espada, na umaatake sa kanya mula sa bawat direksyon, habang ang tanging magagawa niya ay harangan ang mga pag-atake. Tinawag siya ni Ilo at sinabihan siyang ihinto ang pagpapanggap, ngunit sumagot si Persia na hindi siya titigil hanggat hindi naaalis ang mga paratang sa kanya at patuloy na inaatake si Ino. Sinasabi ni Ilo na kapag natapos na ang gawa-gawang away na ito, ibabalik niya si Ino sa dorm at bibigyan ng kaunting parusa. Sa kabilang banda, napagtanto ni Ino na si Persia ay seryoso sa kanyang mga pag-atake at hindi nagpipigil ng lakas. Sinabi ni Persia sa kanya na huwag basta-basta siya maliitin at ipakita sa kanya ang kanyang buong lakas, at naaalala ni Ino kung paano siya gustong tratuhin bilang isang kapantay. Agad na kinilala ni Ino ang lakas niya at nagsimulang tumawa na parang kontrabida, at sinabi sa kanya na hindi na siya lalabas dito ng buhay. Ngunit sinabihan siya ni Persia na umatake ng husto at totoo, at kapag hindi niya ito papatayin siya nito. Pareho silang tumakbo patungo sa isa't isa ng buong bilis at pinag-clash ang kanilang mga espada, tinamaan si Ino malapit sa lalamunan, at ang lahat na nanonood ay namangha at natakot. Kinagabihan, lahat ay nakaupo sa labas ng opisina ng nurse dahil ang kanilang mga hinala ay tila hamuupa pansamantala, dahil walang sino man ang makapaniwala na ang dalawang taong nagmamahalan ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. At kung hindi nakialam ang mga presidente sa huling sandali, tiyak na nagpatayan na sila. Nang marinig silang umalis, masayang nagising si Ino habang sinasabi sa kanya ni Persia na dahan-daang magsalita, habang isiniwalat nila na sinenyasan nila ang isa't isa na atakihin ang kanilang mga pendant, at iyon ang dahilan kung bakit okay pa rin sila. Nagsimulang umiyak si Persia dahil sa kaligayahan, habang isiniwalat ni Ino na dinalhan niya siya ng regalo, at binigyan siya ng magkatugmang pares ng mga singsing na binili niya kamakailan para sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa kanya na nagpasya siyang maging isang prefect upang mapalitan niya ang mga rules sa paaralan at makasama siya ng hayagan hanggat gusto niya at isinuot ang singsing sa kanyang daliri, na nagresulta sa pagyakap nito sa kanya at pagtawag sa kanya ng kanyang boyfriend, na ginagawang mapaalis ang kanyang kaluluwa sa mundong ito dahil sa kagalakan. Pagkalipas ng ilang araw, sila ay pinarusahan na manatili sa kanilang silid sa loob ng isang linggo, habang si Yusuki ay nagagalit kay Ino dahil sa pagsagawa ng ganong mga aksyon, at nakiusap sa kanya na huwag na muling subukan ang ganoong bagay. Nang maglaon, isang gabi ay nagkita sila sa bangka sa gitna ng lawa, kung saan sinabi sa kanya ni Ino na bahagyang naghihinala pa rin ang kanyang kapatid sa kanya, ngunit nang sabihin sa kanya ni Ino na gusto niyang maging prefect, hindi niya ito pinigilan at inatasan siya bilang isang helper na gagawa ng lahat ng gawaing kinakailangan. Pinasalamatan siya ni Persia sa lahat ng ginawa niya at sinabi sa kanya na gusto niyang magsama sila habang buhay, na labis na ikinatuwa ni Ino, at nahulog siya sa bangka. Iniligtas siya ni Persia, umaasa na sa kalaunan ay papayagan silang hayagang makipag-date sa isa't isa.